Ipinaglaban ni Princess Zahara Lozano Marquez ang kanyang pag-ibig sa lalaking mahal niya. Kahit alam niyang wala ng pag-asa pa itong mabuhay dahil sa sakit nito, si Prince James Arthur Mactum, Senior Inspector Matthew Leonard Mendoza, sharpshooter ng grupo, naging leader ng mga kapulisan sa paghanap sa nawawalang prinsesa. Paano niya matutulungan ng tao na laging daan para dugtungan ang kanyang buhay? Sa kanilang pagkikita, malaman kaya ng prinsesa na ang taong nagdikta sa kanya ay ang taong nakakuha sa puso ng yumaong kasintahan. Nang makasama ni Princess Zahara ang binata, nakikita niya ang similarity ng ugali ng namayapa niyang kasintahan sa pagkatao ni Matt. Isa na naman pong bagong kwento ang ating mapapakinggan. Sana isuportahan niyo po ulit. Dahil walang kinatatakutan si Matt at may parinindigan to, di niya nakakinilalang opisyal nila. Nakipagtagisan to ng tapang, pangil sa pangil. That's enough, boys. Ano ba naman kayo? Kayo nasa serbisyo, kayo nagpapatayan? Bakit iyong masasamang hulihin ninyo? Sir, hindi matatapos ang kriminalidad sa bansa kung mismo nakaupo sa gobyerno ay ang tahamak at halangang bituka namang gawin naming maliliit na tao para sa pagbabago mauuwi sa wala dahil matibay pa sa pader ang sandigan ng mga kriminal. Ika ni Matt, walang lingong tinalikuran ng tatlong general sa sobrang galit niya. Naiintindihan na General De Luna ang sinabi ni Matt, ngunit siya may naghahanap ng ebidensya para malaglag ang dalawang pinaghihinalaan niyang protektor ng mga kumakalat na di ka nais-nais sa pangyayari sa bansa. Okay ka na, Inspector? Hindi, sir. Nagigigil pa rin ako. Ano ka ba? Relax. Basta saan ba't mahuhuli din natin sila sa akto? Masinsinang nag-usap ang dalawa nang biglang tumawag si PO1 Tosario. Agad na nagpaalam si Matt kay General De Luna. Agad niyang pinuntahan ang address na sinabi ng isa niyang tauhan. Pagdating niya sa isang sementero, nakita niya si Tosario na may minamanmanan. Nike? Sir, kanina pa sa escotar, tila may hinihintay. Kinasa ni Matt ang baril at lumapit ng konti sa likod ni escotar. Dinig na dinig niyang may kausap ang tauhan niya at paningil niya lumabas sa likod nito na may dumating na sasakyan at may mga armadong lalaking lumabas. This is it. Sige lang, escotar. Kung ikaw ang traidor sa grupo ko, hanggang dito ka nilang bukas, paglalamayan ka na. Kapwa nakatingin ng dalawang polis sa mga lalaking may kinuha sa loob ng sasakyan. Nanlaki ang mata nila sa nakita. Kabaong? Sir, may patay sila? No, hindi taong laman ng kabaong. Ika ni Matt at agad siyang namabas na nakita niyang binuksan ng kabaong. Gulat na gulat ang mga lalaki nagsitakbuhan dahil sa dalawang polis na nakialam. Sir? Nanlaki ang mata ni Escotar nang nakita niya si Matt at ang isang kasamahan niya. Di na nagsalita pa si Matt, agad niyang pinatulog ng tatlong suntok ang tauhan niya at sa kanya hinabol ng mga tumatakas na kalaban. Sir, shabu at cocaine ang lamang nakabaong. Sigaw ni Rosario at napalingon si Matt. Ilan lang ang nakakatakas sa mga kalaban. Binalikan niya si Tosario na tinitingnan ng mga kalaban na naiwan. Sir, dalawa pang buhay sa kanila. Wala nang kay boss si Matt. Tuluyan ang pinahinga ang mga kalaban na nagmamakaawa sa kanya. Mga anak kayo na saging. Sa dami po pwede maging trabaho na marangal para sa pamilya niyo at nakakasira pang pinasok ninyo? Nag-aapoy sa galit na pinagbabaril ni Matt ang patay ng mga kalaban. Sir naman, double murder yan. Tignan mo to sir, magigigil ka talaga. Isa-isang tinignan ni Matt ang laman ng kabaong. Nabatid niyang milyones ang halaga ng pinagbabawal na gamot na laman ng kabaong. Mga hayop sila. Sir, siguro sa laboratory nang galing to. Bakit itong hinahanap natin, sir? Tahimik na nilabas ni Matt ang mga cocaine at shabu sa loob ng kabaong at tinisa-isang bangkay ng kalaban. Pinasok sa loob ng kabaong ang katawan ng mga kalaban. Sir, ano nangyayari dito? Tanong ni PO3 Bainig na agad rumesponde sa nangyaring barilan. Ngunit si PO1 Tosario ang nagpaliwanag dahil alam niyang uminit na ang ulo ni Matt. Sir, i-deliver ba natin pabalik to? Oo. May address dito, tiyak ko na naghihintay na ng salapi ang demonyong may-ari ng droga na to. Galit na pinatakbo ni Matt ang sasakyan na dinala ng kalaban. Pagkatapos tigpitin ng mga tauhan, ang natirang gulo sa sementeryo, sinundan nila ang dalawa dahil sigurado silang dadanak ang dugo kung saan patutungo ang sasakyang minamaneho ni Matt. Bilib din ako kay sir. Wala kang kalaban-laban. Idol ko na nga siya eh. Ang tama ay tama. Sana nga lahat ng kabaro natin katulad niya. Magaling siya magdala ng tauhan kahit minsan mainitin ang ulo.
Samantala mula sa tuktok ng laboratory, natanaw ni General Legazpi ang sasakyan na may karga ng shipment nila, kaya agad bumaba para salubungin ito. Tiyak niyang malaki ang ibabayad sa kanya ni Mr. Lim. General, good work. Nakauwi na mga tauhan ko. Tiyak malaki ang halagang dala nila. Masiyang wika ng Chinese na nagmamayari ng laboratory. Dahil malaki ang puhunan nila, malaki din ang balik. Sir, paghinto ng sasakyan agad nang bumaba si Matt na ikinagurat ng tauhan na General Legazpi. Naka-uniforme pa ito kaya't lalong sumiglab ang galit ni Matt. Hindi ka na nahiya sa ginagawa mo? Nakakaya ka, Del Carmen. Nasaan ang boss mo? Galit na sinuntok ni Matt ang isang taon na General Legazpi na ikinagulat ng matanda na kababa lang kasamang Chinese na nagmamayari ng laboratory. Mendoza? Galit na tumingin si Matt sa matandang general na tumakbo pabalik sa itaas. Di nagdalawang isip si Matt na habulin to kahit na pinaunanan siya ng bala. Nagsitakbuhan ng mga tauhan ni Matt sa loob ng laboratory. Walang iniwanan ng mga pulis. Pinasabog nilang laman ng lab at tuloy na magtatrabaho doon. Samantala, gigil na binuhat ni Matt sa General Legazpi at itinapon sa dingding. Kinasa niyang baril at tinutok sa dalang matandaan ang muka parang basang sisiw. Sabi ko na nga ba, ang garapata mananatiling garapata. Nakakahiya ka, General. Dapat sa'yo pinaparusahan ng husto. Wika ni Matt at biglang binaril ang matandang Chinese na tumangkang tumakas. Gago, kala mo makakaligtas ka? Sigaw ni Matt. Ngayon, General, sagutin mo ang tanong ko. Kasama mo ba si General Vitale dito? Biglang napating na matanda sa likod niya na nakita niyang nalisik ang mata na General Vidalia. Kaya agad niyang binaril ang kaibigan bago pa ito kumanta. Gulat na gulat si Matt sa ginawa ng matandang nasa likod niya. Anibal ka? Bakit mo siya pinatay? Takot kang ikanta ka? Galit na sinuntok ni Matt sa General Vidalia na kinagulat ng mga tauhan niya dahil halos di makahinga ang matanda sa ginawa niya. Inawat siya ng mga tauhan dahil baka mapatay niya sa General. Tanga ka ba, Mendoza? Nahuli mo na, hahayaan mo pa? Kaya mo pinatay agad dahil ikakanta ka ng kaibigan mo. Galit na inubos si Mata isang magasin ng bala ng machine gun sa kinatatay na General. Halos di magkanda o gagang matanda kakaiwas sa bala at namutla siya na maubos ang bala na hawak ni Matt. Sir, naghihintay sa'yo si General De Luna. Dila na namin sa sakyan ng tauhan na General Legazpi para arestuhin. Laglag balikat ni Matt na sa madali ang pagkamatay ng General na hindi lang protector kundi drug lord. Samantala, nagawa ng pangamba sa General Vidalia dahil tahimik ng tao na dinidiin pa sa kanya. Naligpit ng mga tauhan ni Matt ang nagkalat na bangkay sa paligid. Good job, Inspector Mendoza. Di mo man nakuha lahat na hudas at least nabawasan na. Animal siya, sir. Mahuli ko rin siya, bibitinin ko siya ng patiwarik at paulit-ulit kong papatayin pag may ebidensya na ako. Dahil sa katapangan ni Matt, pinaran siya at tinaas ang posisyon niya. Ngunit di siya natutuwa dahil may isa pang gumagala. Dahil na rin sa kanyang pakiusap, pinalitan ng lahat ng warden sa kulungan. Dahil halos lahat may bayaran ng sindikato para magbenta ng droga sa loob. Binigyan din ng bakasyon si Matt para makapagpahinga at mairelax ang isip. Pagbalik niya agad naman binigyan ng isang katutak na trabaho ang binata. Di naman inurungan ni Matt ang bawat misyon niya. Commander Mendoza, ito ang sunod mong misyonaryo. Si General Luna, na talagang hinintay ang pagbabalik niya. Agad naman tinignan ni Matt ang hawak ng envelope. General, huwag mong sabihin sa ganda ng babaeng ito nasa wanted list. Tumawang bigla si General dahil sa reaksyon niya habang nakatingin sa larawan ng dalaga. She is Princess Zahara Luciana Marquez. Nawawala siya kaya humingi ng tulong ang mga magulang niya. Dito na sila namamalagi. Sa madaling salita, Miss Marquez, hawak ng mga kidnapper's hope na matulungan mo sila. Pinag-aralan ni Matt ang kaso ng dalaga at may kung anong bagay na humila sa kanya para titigan ang maamong mukha ng prinsesa na nanganib sa kamay ng masamang tao. Pinag-aralang mabuti ni Matt ang kaso ni Miss Marquez. Hinarap niya ang magulang ng dalaga para malaman niya kung saan siya magsisimula sa paghahanap. Diyos ko Lord, sa laki ng bahay na to, nagkita-kita pa kaya mang nakatira dito? Napahangang ika ni Matt. Dahil ang sala pa lang ay 2 kwarto na sa mansyon nila. Naging mapagmatsyag siya sa paligid dahil baka makakuha siya ng konting lead sa kaso. Chief Commander Mendoza? Yes, Your Highness Marquez. Sir, nais ko lang pong malaman ng buong detalye tungkol kay Princess Zahara. Detalyadong kinuwento ng matanda ang pagkawala ng anak. Dahil bunso nilang nawawala kaya tag-alala silang lahat at hindi mapalagay.
King Marquez, may tawag po kayo. Ika ng kasambahay na natataranta dahil may kidnap na nasa linya. Sumenyas ang binata. Ay, hold, sandali. Gal, kukunin niya ang location ko sa naroon ng prinsesa. Patagalin niyo ang pag-uusap, Your Highness. Kailangan ko ng location para doon ko siya hahanapin. Sinunod ng matanda ang sinabi ni Matt hanggang sumenyas ang binata na okay na. Kaya tinanong na matanda ang kidnappers ang halaga ng ulo ng prinsesa. What? Sigaw na pagkabila ng matanda sa demand ng ulo ng anak. Lahat nakatutok ang mata sa matanda pero sandali lang nabigla itong nawala ang kausap. $100 million ang halaga ng ulo ni Princess Zahara. Napatayo bigla si Matt dahil sa laki ng patong sa ulo ng dalaga. Nabatid niyang professional kidnappers ang may hawak dito. Sinigurado niyang may isang malaking sindikatong may hawak sa prinsesa. Commander Mendoza? Your Highness, gagawin ko lahat para makita at maibalik ang anak ninyo. Pero sigurado ba kayo na shot ang yayin lang niya nakuha ng mga animal na yon? Yes, dahil sa charity sila inabangan ng mga kidnappers. Charity? Anong charity yung pinuntahan niya? Oo, simula nang mamatay si Prince, inabalan niyang sarili sa pagpunta sa charity para lang makalimot. Ayos yan na. Prinsesang marunong magkawang gawa? Bet ko siya. May sinabi ka ba, mamang polis? Tanong ng ina ni Princess Casanova dahil narinig niyang may binulong ang binata. Agad tumayo ang dalawang pulis na makuha nilang impormasyon na gusto nilang malaman. Kinabukasan maaga naglakbay si Matt at si Nike para hanapin ang lugar na dalahan nila sa prinsesa. Sir, sigurado ka bang malapit sila sa dagat? Oo, dahil sa hampas ng alon imposible magkamali ako. Kung wala sila sa dagat, sigurado sa isang isla sila. Napaisip si Matt kung saan po pwedeng dalhin ng prinsesa dahil ang nakuha nilang location malapit sa Mindanao kaya't sinuhid nilang ilang araw ang karagatan na nakapalibot sa nasabing lugar. Sir, para naman tayo nitong dumaan sa butas ng karayom, ang hirap nilang hanapin. Di narinig ni Matt ang sinabi ni Mike dahil may nakita siyang kahina-hinala sa gilid ng baybayin kaya inihinto niya sandali ang yate. Nike, nandito nga sila. Inintay pa ng dalawang gumabi bago sila bumaba ng yate. Inihanda nila ang kanilang mga gamit at sumisid sila sa ilalim ng dagat para di sila makita ng kalaban. Ngunit 100 metrong layo mula sa cottage, may nakaabang na undercam. Pati sa taas, napaikutan ng camera at spotlight. Nag-uusap ang dalawa sa mapagitan ng senyas at nagkanya-kanya sila para malusutan ng camera. Samantala, pasapasa ang katawan ni Zahara dahil lumalaban siya sa mga lalaking gustong samantalahin siya at pagtangka niyang tumakas. Princess, wag mo nang tangkaing tumakas. Alam kong kumikilos na ang daddy mo. Yaya, ayaw ko na dito sa tingin mo pag makuha nila ang pera sa daddy ko. Bubuhayin ba nila tayo? Wala namang masamang umasa, mahal na prinsesa. No, Yaya, tatakas tayo dito. Ayoko malagay sa panganib ang buhay ng daddy ko kapag pumunta siya dito. Pero, psst, Yaya, wag kang maingay. Kukunin ko lang yung susi sa lalaki nagbabanday sa atin. Diyos ko, prinsesa, mag-ingat ka. Baka magising mong leon. Dahan-dahan na may pag-iingat ang ginawa ni Zahara dahil gusto niya talagang makawala sa kamay ng mga kidnappers. Nangiti siya na nakuha ang susi ng walang kahirap-hirap. Hihintay ng patay ng ilaw kasa sila sa takas ng yaya nila. Ano anak, nakuha mo ba? Masiyang tinaas si Zahara ang susi at agad na bumalik sa kinaupuan niya para di mahalata ng lalaki maghahatid sa kanilang pagkain. Zahara anak, anong gagawin natin para tayong makakatakas dito? Basta, tatakas tayo sa mga kamay ng mga kidnappers. Hindi ako papayag na pupunta dito si Papa. Mapapahamak lamang siya. Ika ng dalaga at nagbatsag sa labas. Dahil unti-unti nang gumagabi kaya naganda sila. Samantala si Matt at si Nike nakikipagpatintero sa ilalim ng dagat para di mahagip ng kamera. Pagdating nila sa baybay, ninintay nilang dumaan ng ilaw at saka sila tumakbo para makapagtago sa malaking puno. Nike, dyan ka sa kabila. Dito ako, mag-ingat ka, baka may patibong. Bili ni Matt sa tauhan niya na agad namang umalis. Habang siya'y tumakbo sa likod ng isang cottage. Samantala maghahating gabi na nang tumayo si Princess. Sinilip niya mga tauhan ng kalaban. May nakita siyang iilan na lang binalikan niya ng yaya para kailangan ng tali. Dahan-dahang lumabas sa magyaya. Halos nga hindi na sumayad ang paa sa seg dahil ayaw nila ng maingay. Yaya, pagkasigaw ko ng 3, tumakbo ka sa gilid na yun para hindi ka mahagip ng ilaw.
Sabay na nagkalabas ang dalawa nang biglang nagising ang tao na nakabantay sa kanila. Agad pinalo sa ulo ni Zahara kaya't natulog muli ang bantay. Yaya, faster please. Ika ng dalaga at biglang kumabli dahil may paparating na ilaw. Yon ang pinagtaguan nila na mahagip sila ng liwanag. Sana nga ba tayo? Bakit parang puro cottage to nakakita ko? Nasa tabing dagat kaya tayo? Dahil nakalabas na ng silid silang dalawa sa pinagtaguan nila, dumaan sila sa likod kung saan bihira ang bantay. Dahan-dahan naglakad ang mabesi ang bantay kapwa sila napasigaw na may humawak sa braso ni Zahara at nanlaki ang mata ng dalaga na makita ang mukha ng lalaking humawak sa braso niya. Tinangka niyang sumigaw ngunit agad na tinakpan ang bibig niya at hinila palayo. Di na nakagalaw ang prinsesa nang bigla siyang niyakap ng lalaki at binusaran ng bibig dahil maingay ito. Natakot ang lalaking bantay nila at baka makita ng amo nila na natakasan sila kaya nagmadali niya itong pinasok sa loob ng kwarto bago pa magsigising ang mga kasamahan niya. Anak ka ng nanay mo. Di mo ba alam na buhay kong kapalit pag nakatakas kayo? Galit na sinampal ni Bruce ang dalaga. Imbes na masaktan, dinuraan niyang lalaki kaya napilitan tong lumabas dahil baka masakal niyang dalagang nagpupumiglas. Isang oras nang naibalik sa kwarto si Zahara pero wala ang yaya niya kaya naisip niya nakatakas to. Yaya, balikan niyo po ako. Sana po ligtas ka. Tahimik na dasal ng dalaga habang si Yaya naghanap na masasakyan pero walang nakita. Nilakasan niyang loob para matulungan ang alaga niya na sigurado siya binalik sa loob ng kwarto. Samantala si Nike na biglang na nakita niya si Yaya Dim. Ang akala niya kaaway kaya't pinatulog niya to sa dalawang suntok. Kabayong may buntot. Sir, di ba kasama to ng prinsesa? Sandaling tinignan ng binatang nasa larawan at kinumpara ang dalawa. Nike siya. Ang yaya ng prinsesa, ibig sabihin nandito ang prinsesang hinahanap natin. Dalhin mo siya sa lugar na po pwede mo siyang itago. Ako nang bahala sa prinsesa. Pagising niya, kausapin mo siya para hindi magwala. Sir, mag-uumaga na, makikilala ka nila. Pahinga muna tayo, baka kasi makilala ka, sir. Napaisip ang binata, tumingin sa armwatch at nakita niyang madaling araw na. Alangan nang bumalik sa cottage. Ilang oras din siyang nanatili na kayo tulog si Yaya Dim. Pagising niya nakaramdam ng pananakit ng batok dahil sa ginawa ni Nike. Muntik siyang mapasigaw na makita niya ang dalawang lalaki na nakatingin sa kanya. Shh, Yaya, huwag kang maingay. Hindi kami masamang tao. Saan ang alaga mo? Tanong ni Matt at nagpakilala para hindi na magwala pang matanda. Sinabi lahat ni Yaya Dim ang kalalagyan ng alaga niya. Kaya pinagandaan ni Matt ang pagsalakay sa kalaban para mabawi ang prinsesa. Nike, ibaba mo na si Yaya, ako nilang babalik doon. Ipasot mo sa kanyang air tank ko para makalayo kayo dito. Paano kayo, sir? Akong bahala. Pagdating mo doon, kausapin mo si General De Luna. Humingi ka ng backup sa kanya. Yes, sir. Nagmadaling umalis si Nike at Yaya Dim para gawin ang gusto ni Matt. Habang naghihintay ng gabi ang binata, inayos yung kakailanganin niya sa laban para makuha ang prinsesa. Saan ang kasama nito? Tanong ni Alex na nakita niyang mag-isa na lang ang prinsesa sa kwarto niya. Pinakalat ni Alex lahat na tauhan niya na malaman niyang nawala ang matanda. Sinilip niya ang CCTV sa taas at ilalim ng dagat at namula siya sa galit na nakita niyang may lalaking kumuha sa matanda. Mga inayo pa kayo? Para nakarating ang lalaking nandito. Bantayan niyo siya sa labasan ng isla. Baka mamaya makapagsumbong pa yan. Tandang yun. Galit na sigaw ng binata at di mapakali nang biglang tumawag si Mayor Carter para kumasaya ng kanilang bihag na yaman nila. Pa, di ko nga alam paano nakarating ang lalaki dito sa isla pa at ang yaya ng presensya ang tinangay. Nalintikan na. Baka may kasama yung mga gago na yun. Ika ni Mayor Carter na siyang may utak sa pakidnap sa prinsesa. Dahil sa nabalitaan niya na anak ng kanilang hayang dalaga, nasilaw siya sa malaking halaga na maaari niyang ikayaman. Pa, baka naman alam ni General Vidalia kung may pinakilo sila mga tauhan na hanapin ng prinsesa. Nagmadaling tinawag ni Mayor si General para malaman ang sinasabi ng anak. Ngunit pati si Vidalia walang alam dahil hindi siya makalapit kay General De Luna na siyang may hawak ng kaso ni Prinsesa Zahara. Madilim na ang paligid ng umahon si Yaya Dim at Ike. Sa dagat, kapwa sila nagulat na may mga tang bumulaga sa kanila at kapwa sila nawalan ng malay dahil sa gamot na pinaamoy sa kanila. Sige na, dalhin niyo na sila kay Alex. Kami na lang titingin kung may kasamang gago na yan. Ikapito ng gabi na nagsimulang kumilos si Matt. Inisa-isa niya ang bantay sa labas.
Wala siyang patawad, imbes baril ang ginamit, itak ang hawak niya. At para nagpuputol siya ng kahoy sa tuwing pupugutan niya ng leeg ang mga kalaban. Mga animal kayo? Wala na kayong magawang mabuti kundi manakit ng kapwa ninyo. Galit na ika ni Matt. Bit-bit ang 3 leeg ng kalaban para isabit sa pintuan ng malaking cottage. Walang pinalagpas ang binata. Bawat kasalubong tinatanggalan niya ng ulo. Hanggang makarating siya sa isang cottage, buhay ang ilaw at may nagtatawanan ng mga lalaki habang may sumisigaw na babae. Biglang nakaramdam ng kirot sa puso ang binata. Mga hayop kayo? Pakawalan ninyo ako. Sigaw ng prinsesa na nagmamakaawa at galit dahil sa ginawang paghubad sa kanya ng mga lalaki. Princess Zahara? Agad lumapit ang binata sa cottage na pinanggalingan ng boses. Boom! Malakas na umalingaw-ngaw sa paligid dahil naapakan ni Matt ang isang granada na itinanim ng kaaway. Biglang umalis ang mga tauhan ni Alex at tumahimik ang prinsesa. Nag-isip ng sunod niyang gagawin. Yaya Dim! Sigaw ng dalaga na makitang duguan ng matanda dahil pinukpok to ng ulo sa baril. Nahabang di maganda o gaga mga tauhan ni Alex para hanapin ang nakaapak ng bomba. Samantala si Alex di mapalagay dahil sa nangyari. Agad siyang tumawag sa backup sa ama dahil tingin niya baka di kayanin ng tauhan niya ang kaaway na hindi makita. Anak ka ng tatay mo, Matt! Tanga mo, bakit di mo nakita yon? Kastigo ng binata sa sarili dahil sa naalarma ang mga kalaban. Nagulat siya nang hinilan ni Nike palabas ng cottage sa pinanggalingan ng sigaw ng babae kanina. Boss, may kalaban nga tayo. Bukod sa gago na to dahil may mga ulo ng tauhan natin na sabit sa labas. Ika ni Juanito. Tinaas ang hawak at 3 ulo na dilat ang mata. Biglang nasuka, tumakbo pala yung binata dahil sa nakita. Mula sa kanatatayuan ni Matt, galit siyang hinabol ng mga kalaban na may daladala kay Nike. Humanap siya ng paraan kung paano niya makukuha ang tauhan niya, hawak ng mga kalaban. Samantala, walang pakialamang prinsesa sa kalagayan niya. Inuna niyang tulungan ng yaya niya na nakalumpasay sa sahig dahil wala ng malay. Biglang may humina ng buhok niya at napatayo siya sa sobrang sakit. Hindi nakagalaw si Zahara nang hilahin siya ng lalaking bantay kanina. Sumisigaw siya sa sobrang sakit, ngunit bigla siyang nahilo dahil sa halos makalbo sa kakahila sa kanya. Kung ayaw mong sumunod sa akin, sige. Tingnan natin kung may matira pa sa buhok mo. Hayop ka, wala akong ginagawa sa'yo. Bakit niyo ako sinasaktan? Dahil mayaman ka. Sigaw ng lalaki na halos nanlisik ang mata. Sa panggigigil sa dalaga, napilit lumalaban at tawang-awa sa yaya niyang wala pa ring malay. Palabas sila na may nakita niyang bakal na may kalakihan, kaya agad niyang kinuha at pinalong ulo ng lalaki may hawak sa kanya. Animal ka? Kahit kailan halang ang mga bitukan ninyo. Galit na sigaw ng dalaga na may narinig siyang mga putukan sa labas. Dali-dali niyang ginising ang yaya Dim niya habang wala silang bantay. Yaya Dim, what happened? Kala ko ba nakalayo ka na? Zahara, may nakaabang sa amin ng mga berdugo, kaya kami binalik dito. Kami? Ibig sabihin may kasama kang umalis? Oo, anak. May 2 lalaki na nandito. Ang isa nakasama ko sana at ang isa hinahanap ka. Sino sila, yaya? Baka yun ang inutusan ng dada mo para kunin tayo dito. Napaisip ang dalawa nang biglang bumukas ang pinto. Sumigaw na nagyayakap pa ng 2 babae sa sobrang takot, lalo na makita niya ang lalaking duguan. Tulungan niyo ako. Wika ni Nike nang biglang tumayo si Yaya Dim at namukhaan niya ang lalaking duguan kaya agad na itong pinasok at tinulungan. Yaya, who is he? Nak, hindi siya masamang tao. Siya ang tumulong sa atin. Siya yung sinabi ko na may kasama dito. Dahil sugatan ng binata, naghanap ng pantali si Zahara para huminto ang pagagos ng dugo. Pinulit niya ang kalahati ng short niya para may magamit sa sugat ng lalaking tingin nila yung makakatulong sa kanila. Samantala si Matt, inisa-isa ang mga kalaban dahil sanay siyang makipag-away. Halos hindi siya natsyempohan ng kalaban dahil may liksi siyang kung kumilos. May paparating pa pala? Nagigil na kinasan ni Matt ang shotgun. Birantayan ng 2 helicopter na nag-fall out ng mga tauhan na nakalutang sa ere. Yan lang ang nababagay sa inyong mga hinayupa kayo. Di na kayo naawa sa tao? Galit na nakatanaw sa dagat ang binata kung saan nalaglag ang pira-pirasang bahagi ng katawan ng tao at helicopter. Bigla siyang napatalo na may nagtapon sa kanya ng granada na agad sumabog. Hayop! Harapin mo ako! Sigaw ni Matt na nakaramdam siya ng hapdi sa kabilang braso. Alam niyang may tama siya kaya gano'n na lang ang galit niya. Sa tingin na susugatan siya, lumalabas ang kakaibang Matt.
Wala siyang pakialam sa mga matatamaan niya. Habang nakakaramdam siya ng kirot, di huhupa ang galit na nasa puso niya. Boss, bakit ganon? Iisa na lang ang kalaban mo kung uubusin pa tayo. Gago, alam mong di totoo yan. Sadyang wala lang kayong kwenta. Kaya yan, nalulusutan kayo. Galit na sigaw ni Alex at binalikan ng prinsesa kung saan niya iniwan dahil kailangan niya nang umalis bago pa sila maubos ng hindi kilalang kalaban. Ngunit mahigpit na nakabantay si Matt at muntik na siyang matamaan ng bala. Ang walang hiyang Mendoza. Kaya pala hindi mamatay-matay dahil may laging pusa palang kalaban. Kinakabahang wika ni Alex at agad tinawagan ng ama. Sinabi ditong walang natira sa mga tauhan niya at pinasabog ni Matt ang 2 helicopter na pinadala niya. Ano? Iisang tao hindi niyo mapatay? Anong klaseng tauhan ang meron ka, Alex? Di na nakapagsalita pang binata nung nakita niyang 4 na cottage ang pinasabog at nanayo ang balahibo niya na baka ang cottage sa pinagtataguan niya ang sunod na pasasabugin. Labas! Labas kayo lahat! Sigaw ni Matt habang pinapauna na ng balang isang cottage na alam niyang nagpapahinga ang pinuno ng grupo. Samantala, pinilit ni Nike na nakatayo dahil kailangan niyang iligtas si Sahara at ang yaya nito. Kailangan niyang ilayo muna ang dalawa habang nakikipaglaban pa si Matt sa mga berdugong tauhan ni Mayor Carter. Mahal na prinsesa, huwag kayong matakot. Pulis ako at kaya kami naririto dahil sa iyong ama. Nag-aalala na po siya sa inyo. Sino yung kasama mo? Chief Comendoza. Tara na po, mamaya na tayo mag-usap. Kailangan niyo munang makaalis dito habang malakas pa si Sir. Agad na inanalay ni Zahara ang yaya niya para makalayo ng kaunti. Kitang-kita ni Alex ang paglabas sa cottage ni Zahara. Galit na galit siyang tumayo at bigla siyang pumadyak dahil tamaan siya sa balikat. Shit! Habulin niyo sila, makakalayo mga yon. Di napigilan ng mga tauhan ni Alex ang paglayo ng 3. At nang nakita ni Matt na kasama ni Nike ang 2 babae, sunod-sunod niyang pinasabog ang natitirang cottage. Sandaling nabalot ng usok ang paligid at kumuha ng pagkakataon na makatakbo si Matt sa isang yate kung saan sumakay ang 3. Chief, nandito kami. Sigaw ni Nike na tinitiis ang kirot. Dahil nakalayo ng yate sa sinasakay ng 3. Pinilit ni Matt na makahabol. Di niya nakita na may 3 babae rin ang mabilis na nag-dive para habulin sila. Pag-ahon ni Matt, 2 tadyak ang tumama sa sugat niya. Bagay na uminit ang tenga niya at nagulat siya ng babae ang mga nakalaban. Anak ng putakte, saan kayo nanggagaling? Ika ni Matt at iniwasan ng 2 flying kick ng kalaban. Dalayan niya makasakit ng babae ang kamay niya, kaya na nakita niyang lumabas ang isang babae kasama si Nike, di na siya nagdalawang isip pang lumaban sa kaaway. Hey, pwede pa hiram ng kamao mo? Ika ni Matt at ginamit ang kamay ng prinsesa para gamitin sa pakikipaglaban. Sa gurat ng dalaga na tulala ito at kusang sumunod ang kakatawan niya sa ginagawa ni Matt. Sorry, ipaliwanag ko na lang mamaya. Sa ngayon, kailangan natin ilaglag ang 2 ito. Wika ni Matt at binuhat ang dalaga para mailaglag sa tubig ang kalaban. Kapwa, hininga lang 2 na nalaglag ang 2 kalaban. Kulubot ang kilala ng prinsesa na nakatitig sa binata. Sino ka? Bakit mo ako ginamit? Oportunista ka, no? Biglang uminit ang kaliwang tenga ni Matt sa narinig, kaya nilingon niyang dalaga na mistulang kobra na gusto niyang tuklawin ang dalaga sa sobrang galit niya. Ano ha? Galit ka dahil totoong oportunista ka? Miss Iwan, pasalamat ka at sinulungan kita. Kung di ko lang naisip ang ama mo, sana hinayaan na lang kita. Bakit? Magkano binayad sa'yo ni ama? Kawawa ka naman, ang dami mong tama. Di bale, pagbakuha mong paubaya mo, pwede mo na yung mapagamot. Anak ka ng tatay mo. Ako tong muntik ng mapahamak. Ako pa nagpagkamalang mukhang pera. Di nakapagtimpe si Matt dahil tumagos sa laman niya ang sinabi ni Zahara. Agad niyang pinulot ang baril at kinasa ito. Sir, wag! Sigaw ni Nike at nanlaki ang mata ni Ayadim na nakita niyang kinasa ni Matt ang baril. Napalingon ng binata at di pinansin ng 2. O hayan! Balil mo na ako kaysa pagbintahan mo ko na kailangan kong pera mo, kaya ka namin niligtas. Nanlaki ang mata ng dalagang pinilit na pinahawakan ni Matt sa kanya ng baril at inutukto sa noo niya. Ano pang hinihintay mo? Barilin mo na ako. Malakas ang sigaw ni Matt at agad na tumakbo palayo ang prinsesa dahil nabigla siya sa nakita niya. Naalala niya si Prince James sa inasal ng estrangherong lalaki. God, sino siya? Bakit gano'n na lang kinikilos niya? Halos magkawig sila ng ugali ni James. Di na iwasan ni Zaharang malungkot dahil nangungulila pa rin siya sa kasintahan niyang pumanaw. Yaya, may topak pang alaga mo? Nakakasakit na siya.
Sir, ganun lang talaga yon, pero mabait naman si Zahara. Prinsesa, nagkaganyan lang yon nang mamatay ang kasintahan niya. Hinging paumanin ng matanda at sinanda ng anak-anakan niya. Naratna ni Yaya Dim na umiiyak ang dalaga kaya niyakap nito para pakalmahin. Kailangan nilang magamot, lalo na si Co Mendoza. Marami siyang sugat kako, baka maubusan ng dugo. Hiya ako, Yaya. Tapos ko siyang sinigawan at pinagbintangan. Dahil huminga ng pasensya, anak. Tao lang naman tayo, hindi ba? Bumuntong hininga ang dalaga. Kinalama ang sarili at agad pinunta ng dalawang lalaki na nagpapahinga na. Nagtingin sila ni Yaya Dim nang di kumibo ang dalawa. I said, pwede ko bang tingnan ang sugat ninyo? Sinaik nang sumagot na lakasimangot pa rin si Matt. Tumayo ito't para naghahanap ng makakain sa loob ng yate. Akmang tatayo si Zahara nang nalingon siya ng binata na namumula ang muka. You stay, don't follow me. Galit na sigaw ng binata. Dinilingon ng mga kasama at dumiretso ito ng kusina. Samantala, ginamot ng dalaga ang mga sugat ni Mike. Mahal ni Prinsesa, ano pong sinabi mo kay Commander Mendoza? Bakit galit na galit siya? Kasalanan ko po. Pinagbintahan ko siyang oportunista at gusto ko na ng pera kaya kami niligtas. Naku, mabigat na paratang yan. Anong gagawin ko para mawala ang galit niya sa akin? Ayaan mo na lang muna. Lalamig din ang ulo niya. Nakagaan ang loob ni Zahara si Nay kaya pinag-usapan nila ang ginawang pagtulong ng dalawa ngunit talagang hindi siya kinikibo ni Matt. Kumain na tayo. Mabuti nilang may mga pagkain tong yate. Sir, kanino kaya ito? Hahanapin ko pa mamaya ang papeles ito. Siguradong iniwanan dito ng may-ari. Habang kumakain silang apat, di kinikibo ni Matt ang katabi. Galit pa rin to sa ginawa sa kanyang pangbibintang. Dahil masarap ang pagkaluto ni Matt ng karne ng ahas na nakita niya sa refrigerator. Sarap na sarap si Zahara. Kahit umiiyak to sa sobrang anghang pero sarap na sarap pa rin siya. Dahil sa gutom na ubos ng dalaga ang 2 platong kanin bago siya huminto. Lahat sila nabusog dahil bumawi sila dalilang araw ding walang matinong kain. Matanong ko lang, anong karne to? Bakit kailangan nakatikim ng ganito kasarap na karne? Karne ng ahas? Bakit gusto mo pa? May pang-almusal pa tayo bukas. Napatakbo sa kubeta si Zahara at sinuka niya lahat ng kinain niya. Diring-diri siya ngunit wala siya magawa dahil kahit naisuka niya lahat ng bituka niya, walang mangyayari. Pawisan siya na lumabas ng banyo. Halos naglulupay-pay na siya ngunit di niya pinahalata sa mga kasama niya. Lalo na kay Matt, na napangiting nakita niyang lumabas ang dalaga sa banyo. Hinayupak ka? Bakit bang sakit mong gumante ha? Sorry na kung napagkamalan kita. Hindi ko naman sinasadya. Whatever. Sinadya mo man o hindi, nasaktan mo na ako. So amanas na tayo at saka sabihin ko lang sa'yo ha. Ako man di kumakain ng karne ng kung anong hayop. Wala lang akong magpipilian dala naman ng cabinet at refrigerator, mga dog food, mga karne ng ahas, daga, ipis at iba pang insekto na inaalagaan at safe kainin. Di na nakaimik ang dalaga. Hilong-hilo siya dahil sa narinig niya. Tumakbo siya sa gilid ng yate at gusto niyang tumalon, ngunit naalala niya ang mga magulang niya. Bakit di mo tinuloy kamahalan? Ayoko na. Nagbago ng isip ko. Takot din pala. Bulong ni Matt at tinalikuran ng dalagang naghihimagsik ang kalooban dahil sa inasa ng tagapagligtas niya. James, akala ko namatay ka na. Bakit ba binubuhay ang lalaking yun ng mga ugali mo noon na nabubuhay ka pa? Napaisip ng malalim si Zahara. Di niya namalay nasa likod niya si Matt at nagulat siya nang biglang namatay ang ilaw. Ano nangyari? Pumasok ka na sa loob, hindi magandang mahahamugan ka. 2 ang kwarto sa baba. Utos si Matt at pinatay ang motor ng yate at tagpalutang-lutang sila sa alon. Samantala, halos nahalugog na ng grupo ni Alex sa mga Karatig Island, ngunit di nila nakita ang 4 na nakatakas. Halos magwala na si Mayor Carter dahil sa kapalpakan ng anak niya. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Zahara at Yaya Dim dahil sa mga nangyari sa kanila, pagod na pagod silang pareho. Naawa si Zahara kay Matt na namaga ang braso at putok ang kilay dahil sa sagupaan ng mga masasamang tao. Nilapitan niya ang binatang nakahiga sa sofa at nakapikit. Tinitigan ang binata at nagulat to na lumapat ang kamay ni Zahara sa mukha niya. Dahil sa init na nanggagaling sa kamay ni Zahara, nagising ang diwa ni Matt. Agad tong bumangon na nakita na nakaluhod sa harapan niya ang dalaga na kagabi lang ay kaaway niya.
Anong ginagawa mo? Tanong ng binata at agad nang tumayo. Naiilang siya tuwing magkasalubong ang tingin nila ng dalaga. Madalas niyang pagalitan ng sarili dahil minsan nilanakawan niya ng tingin ng dalaga. Gusto ko lang sana mag-sorry for what I did. Siguro nung mawalan ako ng tiwala nasabi ko yun. Susunod kasi kikilatisin mo muna ang kaharap mo. Baka ka magbintang sa mga tao. Sa totoo lang, di ko itatay ang buhay ko dito kung di lang dahil sa trabaho ko eh. Ay, ang kulit. Sabi kong sorry na nga, nagmamaktol pa rin. Forgiveness lang naman ang gusto ko, ang dami ng linya. Iniwan ni Matt ang dalaga at napailing ito. Di niya akalain na ganon kasensitive ang binata. Bumalik siya sa kwarto nang biglang namatay ang yate na sinasakyan niya. Nakita niya tumakbo pababa ang dalawang lalaki, kaya nagmadali rin siyang bumaba. Ano nangyari? Sira ang motor, wala ring gasolina. Ika ni Matt. Binato ang galon ng gasolina. Di niya alam kung paano sila makakabalik sa pinanggalingan nila. Sir, may nakita akong cellphone. 1 bar na lang baka pwede pang makatawag. Ang tanong, may load ba yan? Nakaplan sir, anli tawag to. Ang signal. Tumahimik si Nike na nakita niyang walang signal kahit konting guhit. Kaya tinakbo niya sa bubong ng yate para makahasagap ng signal. Akin na nga yan. Baka mamaya mahulog pa yan eh. Baba muna tayo dahil gutom na rin ako at makahanap tayo ng signal. Saan natin iwan tong yate sir? Kailangan natin itago to dahil tiyak hinahanap nito na may-ari. Kay Mayor ang yate na to. At ang kumendap sa dalawa ay si Alex, ang nakakulong na drug lord na pinalabas sa General. Pinalabas na kasama sa sunog ang nagpuga sa bilibid. Sir, ibig mo sabihin, tauhan ng gobyerno ang utak ng pagkidnap sa prinsesa? Yes, dahil nakita ko ang mukha ni Alex sa island at narinig kong kausap niya sa General at pinadala pa ang government chopper para lang maghakot ng mga tao. Kaya winasa ko na dahil dinungisan na nila. Habang nagluluto si Nike, lumayo naman ang dalawang babae para makaligo dahil may mga gamit silang nakita sa yate habang si Matt naghahanap ng signal para makausap si General De Luna para makahingi ng tulong. Sigurado siyang may stock sila sa isang island na halos walang tao na maliligaw sa lugar. Commander Mendoza. Yes sir, narinig mo ba ako sir? Mahinang signal dito. Mendoza, ang signal mo nawawala. Sigaw ni General De Luna. Agad na wala ang kausap at sinubukan niyang tawagan pero walang signal. Nalintikan na. Saan pa nga kailangan ng tulong saka naman minamalas? Galit na tumakbo sa yate si Matt, naghanap ng charger. Halos tinapon lahat ng gamit sa loob ng yate at napangiti na may makitang isang battery bank. Agad sinaksak ang phone at nagpatuloy sa paghalungkat ng gamit nang may nalaglag na malit na libreta na nakaagaw pansin ni Matt. Dito kaya nakasulat ang mga tao na protektor ng mga sindikato? Inaksaya ni Matt ang oras niya sa paghanap ng ebidensya. Lalong nagalit nang malamang puro general ang nakalista sa libreta at ilang politikong binabayaran ang sindikato. Sinasabi ko na nga ba? Kumanda kayo pagbalik ko. Sisingilin ko kayo mga traidor? Galit na bumaba ng yate si Matt at sa galit niya inubos niya ang bala sa patablang putok na hindi nakaligtas sa pandinig ng mga kalaban na sa hindi kalayuan lamang. Nandun sila, sigaw ni Alex. Agad ibinalik ang speedboat na dala niya. Pinaikutan nilang lugar para di makatakas ang 4 na walang malay na nanganganib na sila. Tandaan ninyo, kailangan ko ng buhay si Mendoza at ang prinsesa. Galit na iniutos ni Alex. Agad tinawagan ng ama para mapalagay ito. Dahil natangay si Matt, ang yate ko sa naroon ang tinatagong listahan ng mga protektor nila sa gobyerno. Habang kumakain ng 4, biglang huminto sa pagsubo si Matt nang marinig ng kalusko sa di kalayuan. May kalaban, Nike. Dalhin mo sila kung saan ligtas sila. Akong bahala sa mga animal na to. Agad ang tumakbo ang 3 at naiwan si Matt. Pinaglaruan niya ang mga kalaban. Dahil sanay siya sa gubat, wala siyang takot ubusin ang kalaban. Halika dito. Galit na hinila ni Matt ng isang lalaki at pinilipit ang leeg at itinapon niya ito. Kinuha niyang baril at agad ng sinalubong ang mga kalaban na nasa baybayin na. Wala siyang tinira kahit isa sa mga ito. Wala rin nakakalapit sa yungib ko sa naroon ng prinsesa. Di na rin niya magawang lumaban ng grupo ni Alex dahil pinasabog sila ni Matt sa 3 sunod-sunod pang bato ng granada. For God's sake, ano bang nasa tao na ito at di na matamaan ng bala? Gulat na ng laki ang mata ni Alex nang naubos ni Matt ang mga tauhan niya at agad tumalon na makita niyang hawak ni Matt ang UCI. Ilang sandali pa'y sumabog ang speedboat.
Peste ka, Mendoza! Galit na napasigaw si Alex nang may marinig siyang helicopter na paparating. Agad na tumakbo si Matt pero pinaulanan siya ng bala kaya naghanap siya ng paraan para makatago siya. 3 sunod-sunod na bomba ang nilaglag ng kalaban. Boom! Malakas sumabog ng sabay-sabay. Nahalakak si Alex dahil tiyak niyang hiwa-hiwalay na ang katawan ni Matt. Pero halos hindi makapaniwala si Matt na buhay pa siya sa lakas ng pagsabog. Dahil makapalang usok at apoy, nakuha niyang makalis sa lugar ng hindi malalaman ng kalaban. Bit-bit ng sniper gun, umakyat siya sa puno para hindi niya tirahin ng kalaban sa layo na 2 metro ang layo. Kaya niyang pabagsakin ng mga ito. Bakit ngayon lang kayo? Ubos na ang mga tauhan ko. Pasensya na sir, talagang mahirap hanapin ang lugar na to. Nagitnaan kasi ng 2 bundok ang island. Ika ng piloto na biglang bumagsak na kinagulat naman ni Alex at tinayuan siya ng balahibo. Nang 3 piloto pa ang bumagsak. Hindi, sniper ang punyetang to. Malayo na kami, sapol pa rin ng mga gunggong kong tauhan. Sigaw ni Alex at tumalon sa tubig dahil sa takot na baka tamaan ang ulo niya. Hayop ka? Tatalon ka lang pala, pinahirapan mo pa ako? Wika ni Matt. Agad binaba at kumuha ang 3 dahil may isang helicopter na tinira niya para masakyan nila pa uwi ni Nike. Dalian niyo, may masakyan na pabalik ng Maynila. Agad na lumabas ang 3. Kapwa sila namangha sa galing ni Matt. Nakadapa lahat ng tao. Biglang sumaludo si Nike sa binata at agad niyang inalalayan si Yaya. Tara na, huwag ka na maarte pa. Kailangan na natin na makaalis dito. Tahimik pang sumunod ng prinsesa nang biglang sumigaw ito na kinagulat ni Matt. Nagulat siya na matuklaw ng ahas ang prinsesa, kaya ito na nahimik na hindi makapagsalita. Agad din pinunit ni Matt ang suot ng dalaga dahil makamandag ang ahas na nakatuklaw dito. Kinuha niyang balisong at sinugatan ang makinis na balat nito. Anong ginagawa mo? Tumahimik ka kung gusto mong makauwi. Aalisan ko lang ng kamandag ng iniwan ng ahas na yan. Walang salitang sinipsip ni Matt ang kamandag. Tinalian niya to para hindi kumalat sa katawan ng dalaga. Halika na, kailangan na natin umalis dito. Ika ng binata at inalalayan niya ang dalaga. Ngunit dahil namanhid ng paa ni Sahara, hirap na siyang lumakad at napansin ni Matt. Agad niyang binuhat ang dalaga na ikinagulat nito. Pikit matang humawak si Sahara sa leg ng binata habang buhat-buhat siya nito hanggang makarating sila sa helicopter kung saan naghihintay si Nike at Yaya. Di maiwasan ni Saharang tumulo ang luha dahil nabuhay ang alaala ng nobyo na pilit niyang iniiwasan pero naramdaman niya sa binatang may karga-karga sa kanya. Dahil sa nangyari nakaramdam ng awa si Matt. Paglapag niya sa loob ng helicopter agad din siyang bumaba para umikot dahil siya magpapalipad nito. Sir, kaya maitaas to? Oo naman. Tahimik na umupo si Matt sa harap at unti-unti pinataas ang sasakyang panghimpapawid nang bigla niya nakita si Alex. PO1, hilahin mo nga ang gagong yan. Utos ni Matt. Binaba ng kaunti ang helicopter at agad na binitin si Nike, si Alex at nang wala na ito, ngunit wala na siyang magawa. Natakot siya baka ilaglag siya sa malalim na bahagi ng dagat. Sir, okay na. Patutulugan ko muna. Ika ni Nike at pinatulog ng 3 suntok si Alex. Kaya malaya sila nakabalik ng Manila, tanangay ang anak ni Mayor na tinago ni Matt. Una naghintay si General De Luna sa paglapag ng helicopter na sinakay ng 4. Kaya naitago nila agad si Alex sa media. Paglapag ng helicopter agad nang bumaba si Matt. Na nakita niyang nagtiim na ang prinsesa, agad niya itong tinakbo sa ospital na agad namang sumunod si Nike at si Yaya. Doc, emergency! Sigaw ni Matt at nilapag ang dalaga. Tinakbo sa loob ng emergency room. Di mapalagay si Matt sa labas. Dinig pa ang asawa kung kabahan sa nangyari sa dalaga eh. Di niya alam kung bakit gano'n lang ang kaba niya at di mapalagay sa kalagayan nito. Matt, parating na ang ama at ina ni Princess Sahara. Saan mo ba sila natagpuan? Sa isang abandonadong island, sir. Tayong helicopter at yate lang makakarating doon. Napaisip ang general sa sinabi ni Matt. Nang dumating ang mga magulang ng prinsesa, agad ding lumabas ang dalawa. Habang ginagamot si Nike at Yaya, dinala ng binata sa General De Luna kung saan tinago ni Matt ang anak ni Mayor. Buhay siya? Ang sabi ni Mayor nakasama siya sa mga nasunog na preso sa Bilibid. Yes sir, nakita ko siya. Naisip ko si Mayor may pakana ng sunog sa Bilibid dahil bago ng mga tauhan doon. Tama ka, ba't di ko naisip yun?
Pinagplanuhan ng dalawang dapat gawin na sunod na hakbang na babatay sa batas dahil sa mga sugat at tamo ni Matt. Binigyan sila ni Nike na isang linggong pahinga kaya't nakapag-isip ang binata. Naisipan niya na maglagay sa firing range nila tulad ng ginagawa. Ilang araw din na nagkikita sila ni General De Luna ng palihim dahil sa mga bagay na sila lamang ang nakakaalam. Magandang araw, Your Highness. Maaari po bang makausap ang prinsesa? Paalam ni Matt sa ama ni Asahara. Dahil simula kinidnap ang bunsong anak, di na nila ito hinayaan pang mag-isa. Napatingin ng matanda kay Matt. James! Nasambit ng matanda na makita niya si Matt. Napalingon ng binata nang narinig niyang may tinawag ang ama ng prinsesa. Your Highness, I'm Commander-in-Chief Mendoza. Nais ko lang po sanang dalawin ng prinsesa. Gusto ko pong malaman ang kalagayan niya. I'm sorry. Napagkamalan kitang sa James. The way you speak para matagal na tayo nagkakilala. Napangiti si Matt. Iniwan ng dalawang matandang naguguluhan. Sa labas ng kwarto ng dalaga, kinuha ni Matt ang isang pirasong pulang rosas na nakalagay sa pintuan at hindi niya siya kumatok dahil alam niyang di siya inaasahan ng dalagang makita. Magandang umaga. Bati ng binata sa dalagang nakatalikod at napalingantong bigla na marinig ang boses ng kasintahan. Hindi niya napigilan ang sariling tumakbo. Niyakap si Matt na naguguluhan sa ikinikilos ang dalaga. Sandali lang. Huwag mo sabihing tingin mo sa akin, si James na rin. Sandali ha, magkaliwanagan tayo. Ako si Matt at hindi si James. Pakilala ng binata sa sarili niya. Nakaramdam siya ng guilt na nakita niya. Nalungkot muli ang mukha ng prinsesa. Sino ba siya? Kasintahan kong namatay. 3 taon na nakakalipas. Sorry to hear that. Kaya pala pati ama mo na pagkamalan akong si James eh. Bakit ka nga pala na parito? To warn you, iwasan mong labas ng bahay dahil hindi pa safe ang paligid para sa'yo. Hindi pwede. Marami akong charity naka-line up. May dagdag na lang ako ng mga bodyguards for safety. Tawagan mo ako pag aalis ka. Para ma-monitor ko at ako magbibigay ng security mo dahil wala akong tiwala sa mga tauhan ninyo. Nabigla si Zahara sa inasal ng binata sa harapan niya. Nagkamali siya na inakala na masungit ang binata at ang concern nito ay pakiramdam niya. Buhay talaga ang kasintahan niya. Kasama niya tuwing nakikita niya si Matt. Ano? Si James na naman? Move on lang yan, makakalimutan mo rin siya. Di magandang mabuhay ka sa nakaraan. Tayo ng binata at nagpaalam ng umalis dahil may kailangan pa siyang gawin. Uumpisan niya ang pagkatay sa mga taong nakaupo sa gobyerno na masasama dahil wala silang batas sa kinatatakutan. Matakot sila sa batas ni Matt na walang patawad. Tapos na ang 1 linggo niyang ultimatum para humanda na sa pagsalakay niya. General, kanina pa po kayo? Kararating lang. Ito ang mga files na nasa listahan ng block book. Tama ka, lahat ng yan may mga kapangyarihan. Mag-iingat ka, Matt. Makakaasa kayo, sir. Tapos ito magkakaroon tayo ng kapayapaan. Mababawasan ang pangamba ng mga magulang sa kanilang anak. Mapatay ko lang ang 12 dahil lahat ng ito, magkaroon tayo ng marinis sa pamahalaan. Sumaludo si General De Luna sa katapangan at paninindigan ni Matt. Alam niya, marinis ang mithiin ng binata at tapat na sa tungkulin. Kinabukasan, maagang umalis si Matt. Di niya na inintay na magising ang mga magulang niya. Una niyang target si Gov na nasa isang mall kasama ng mistress nito. Punta siya sa parking lot kung saan naroon ang driver ni Gov. Agad niya nakita hinahanap. Inila ang driver at agad tinali. Nakipagpalitan siya ng damit dito. Kinuha ang susi at pasipol na pumasok sa loob ng sasakyan. Doon na hinintay si Gov at ang mistress nito na mukhang linta ang kapit sa matanda. Nang makita niyang palabas ng dalawa, agad siyang bumaba para pagbuksan ng pinto ang dalawa. Agad niya rin kinuha ang shopping bag na kabit ni Gov para makaalis na sila. Iniutos si Gov ihatid sila sa bahay dahil nais siyang magpahinga. Dahil sa inis ng kilos ni Matt, di nakalata si Gov na iba na nagmamaneho nang bigla nagkasalubong ang tingin nila ng kabit ng matanda. Agad niyang nalingon na sumingaw ito. Dalalata ng kabit ni Gov na hindi ang driver lang nagmamaneho. Nagtangka itong sumigaw, kaya napilitan si Matt na patulugin ang katabing babae ni Gov. Gulat na gulat ang matanda. Dito nakapagsalita, agad na biril ni Matt sa noo ang matanda. Nginig lang ito at agad na nalagutan ng hininga. Sinunod niya ang babae dahil gusto niyang ipalabas na pinatay ng asawa ng kalaguyo niya si Gov. Hindi ka naging mabuting asawa at ama sa iyong pamilya. Hindi ka rin maging mabuting leader ng bansa. Condolence, Governor. Hintay mo na lang mga kabarkada mo sa impyerno.
Galit na wika ni Matt. At tinakpan ng newspaper ang dalawang bangkay. Iniwan ito at inabangan niya kinabukasan. Maaga pa lang dilumog na ng mga reporter ang iniwang bangkay ni Matt. Agad to naka-headline sa lahat ng pahayagan. Hello, General. Good job, Mendoza. One down. Nakakagigil lang talaga, sir. Di mo na nakahingi ng tawad sa asawa at mga anak. Isang linggong lumipas mula nang mabalita ang pagkamatay ni Gov. Nag-umpisa na magsilabasa ng mga tinatagong baho ni Gov. Bagay na dismaya mga taong bayan sa ginagawa ng matanda. Nilagyan ng ekis si Matt ang taong nilagay niya sa listahan at ang kasunod nitong pagpapahingahin. Mendoza? Yes, sir? Mag-ingat ka. Pag-alanganin, huwag mong ituloy baka mapahama ka. Paalala ng matanda na nag-iisang naglalakad ng binata. Sa bawat galaw nito siya ang kinakabahan. Sir, alam nyo lagi ako nag-iingat. Tsaka hindi ako aatras sa taong binigyan ako ng ultimatum para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ipupursigi ko ang nasimulan ko na. Naninikip ang dibdib ko tuwing may nakikita ko mga kabataan na lango sa droga. Imbes na mag-aral, malulong sa pinagbabawal na gamot dahil di pa rin natin nabali ang likod ng higanting tao na nagmamayari ng paggawaan ng droga. Ines at galit na ika ni Matt, dala ang 3 hunting knife at ang silencer gun. Walang lingon siyang sumakay sa motor, pinuntahan ang susunod na target. Ano Banjo, wala ba nakasunod sa inyo? Wala, Senator. Kung meron man hindi sila patatawarin ng mga aso sa labas. Pag mamayabang ni Banjo sa amo niya, dahil isang importanteng deal ang hinarap ni Senator. Puro ng gwardya ang paligid kahit na 3 metro ang layo sa rest house. Maraming kumakalat na guard na may kasamang aso. Mula sa pinagtataguan ni Matt, kitang-kita niya, may kausap ang senador. Binabantay niya ang pagbukas ng attache case ng 2 lalaki. Talagang may sungay ka, Senator. Daig mo pang anay kung manira sa bayan. Galit na di na nagpigil pa si Matt. Nakanda ng lahat na bigla niyang kinilabit ang gatilyo ng baril. Habang nagsasara ng deal sa Senator, bigla itong bumagsak at nanginginig na kinagulat ng panyero niya. Nagsitakbuhan ng mga tauhan na magkabilang grupo nang malaman ang bumaril sa Senador. Pinakalat nilang aso sa paligid para mahuli ang may gawa. Isang sniper ang tumira kay Senador. Kung sino man siya, alam ko siya ang nagbaba ng ultimatum kay Senador 4 na araw na nakakaraan. Dahil sa nangyari, galit na galit ng mga tauhan ni Senator. Lalo nang hindi nila makita ang taong may gawa na patumbahin ng matanda. Habang galit na galit ang mga tao sa paligid, nakangiting nagsuot ng sombrero si Matt. Iniwan niyang lugar na walang nakakakita sa kanya. It's time to say goodbye, Senator. Bukas laman ka na ng balita. Huwag ka mag-alala, may susunod pa sa'yo soon. Dahil sa lihim na pagkilos si Matt, kinakabahan ng mga kasamahan ng mga unang namahinga. Dahil di nila alam kung sinong susunod mangyayariin ng syndicate killer kung tawagin nila. May tao ang gobyernong pinapakilos para isa-isahin tayo. Kung sino yun, pare-pareho natin hindi alam. Kailangan maging handa tayo palagi dahil isang sniper ang may gawa. Ayon sa napag-alaman ko, taong malapit sa atin na may gawa dahil alam niyang lahat ng kilos natin. Pero Vice, halos lahat naman binabayaran ng samahan na maging protector natin . Yes, pero si General De Luna hindi siya tumatanggap ng anumang suhol. Pinagkaisahan ng grupong manmanan si General De Luna dahil ito lang ang di mabayaran ng salapi ang serbisyo niya. Dahil mapagmatsyag ang matandang general, agad na napansin na pinasurveillance siya ng kusinong tao. Mendoza? Yes sir, kanina pa ako naghihintay sa'yo. On the way na ako. May sumusunod lang sa akin. Ikot mo sila sir, akong bahala sa'yo. Agad na nag-rest back si Matt at di nagtagal, nakasalubong niya sa General De Luna. Pinauna niyang matanda. Hinarang ang sumusunod tiyak ng tauhan na kalaban nilang walang pinatawad. Ang binata, inisa-isa niya nasarap na sasakyan na makita niyang may isang nakatalon. Nilapitan niya ito. Sino nag-utos sa inyo? Tanong ni Matt. Sa lalaki nanginginig sa takot pero ayaw magsalita. Dahil naalala niya kung paano magalit si Vice. Natakot siya na baka madami pang pamilya niya. Ganon. Sige na, sumunod ka na sa mga kasama mo. Walang tanong-tanong, agad na tinignan ni Matt ang ulo ng tauhan ni Vice. Sa pagkita ng dalawa sa liman ng tagpuan, pinag-usapan nilang sunod na hakbang dahil may clue sila kung sinong leader ng malaking sindikato. Sir, alam ko aborido na ngayon ng mga natitirang halangang bituka. Araw-araw nababawasan sila. Sigurado yon, sa tiyak ko rin na inaalam nila kung sinong syndicate killer, kaya mag-ingat ka rin at baka matsyempohan ka. Ilang linggo ang nakalipas, lalong beses si Matt.
Bagay na wala na tong oras sa mga magulang niya dahil sa trabaho. Kaya hindi niya na alam kung ano ang mga nangyayari sa tahanan nila. Nagulat na lang siya sa bag niya na uwi kagabi, may naghihintay na sa kanya. Brother Tol, mukhang madalas ka raw umuwi ng gabi. Maggie? Napatakbo ang binata na makita niyang dumating ang dalawa niyang kakambal. Di niya akalaing nauwi ang mga to dahil simula mag-asawa mga to, sa Amerika na sila nanirahan. Kamusta ka na, Matt? Tanong ng kakambal niya at niyakap nila ang bunsong kapatid. Ganon din ni Maggie na namiss niyang matalik niyang kaibigan. Dahil may gustong malaman ng kambal tungkol kay Matt, kinausap nila ito ng maayos. Di naman nagsinungaling ang binata at sinabi ang lahat ng tungkol sa trabaho. Mag-ingat ka lang, Matt. Paderang binabangga mo. Yan ang kasong binitawan ko dahil mahirap na baka madamay pa mga magulang natin. Ika ni Matt na nakaramdam ng pangamba para sa kapatid. Tsaka bunso, may impluwensya ang kalaban mo. Si Vice ang utak ng lahat. Kinakabang ika ni Al, kaya pinag-usapan nilang tatlong isama muna nila sa Amerika ang dalawang matanda pagbalik nila. Agad na pumayag si Matt dahil mas makakagalaw siya ng maayos kapag nag-iisa. Kinabukasan, di pumasok si Matt sa trabaho dahil nais niyang makasama ang mga kapatid at pamangkin. Buong araw siya nakikipaglaro sa mga to. Habang aliw na aliw tinitignan ng pamilya si Matt na nakikipagharutan sa mga bata. Doña Gina, may bisita po si Sir Matt. Papasukin mo na, baka mahalaga yan. Ika ng butihing may bahay ng Medrano. Pagpasok pa ni Zahara sa hardin, napangiti siya dahil nakita niya makipaglaro si Matt sa mga bata. Ngunit napatulala ang prinsesa na makita si Maggie at nagulat din to dahil di niya akalain na after gumaling si Matt, makikita silang muli ng babaeng nagbigay ng puso para kay Matt. Kapwa di makapagsalita at nagtitigan. Doktora? Tanging nabanggit ng prinsesa. Hindi niya akalaing makikita niya ang doktora na nagtiyaga sa kasintahan noon. Princess, anong ginagawa mo dito? Bakit mo hinahanap si brother to? May ipapakausap sana ako sa kanya. Ikaw, kamag-anak mo ba sila? Kakambal sila ng asawa ko. Kauwi lang din namin. You mean, sa Amerika na kayo naninirahan? Kakambal sila ng asawa ko. Kakauwi lang din namin. You mean, sa Amerika na kayo naninirahan? Habang iniintay ni Zahara si Matt, nagawa niyang maitanong kung sinong nakinabang ng puso ni James sa pinagkatiwala niya rito. Princess Zahara, wag dito sa ibang lugar natin pag-usapan ang bagay na yan. Bakit, doktora? Kung okay lang sa'yo, pwede tayong kumain sa labas bukas. It's about time sigurong malaman mo na. Medyo nabigla lang akong makita ka kanina. Nang dumating si Matt, nagpaalam si Maggie. Hiniyaang mag-usap ang dalawa at tila importante ang pinag-usapan nila. Maggie, bakit balisa ka na makita mong bisita ni Matt? Tanong ni Kiara habang tinatanaw ang kapatid. Na magilaw tong hinarap ang bisita. Di lang ako makapaniwalang magkikita ang dalawa dahil akala ko wala ng pag-asang muling magkita ng prinsesa ang nawawala niyang kasintahan. Weird, no? Ano bang nangyayari sa'yo? Maniniwala ka ba ako sasabihin ko ang puso ni Matt? Puso ni Prince James na kasintahan ni Princess Zahara? Gulat na naging reaksyon ni Kiara. Titig na titig sa kapatid habang nakikipag-usap to sa bisita niya. Nagbibiro ka ba? No, totoo ang sinasabi ko. Alam na ba ni Matt? Hindi, kasi nagulat nga ako na nakita ko siya eh. Hindi ko alam pinaglapit sila ng mundo. Nararamdaman kaya ni Matt? Nakilala kaya ng puso niya ang babaeng mahal niya? Marami ang katanungan sa isipan ni Kiara, ngunit sinarili niya na lamang dahil ayaw niyang masaktan ng kapatid. Samantala, hindi maintindihan ni Matt ang nararamdaman niya nung nakita niyang binisita siya ng prinsesa. May kung anong tuwa siyang nararamdaman sa pagdating ng dalaga. Matt, tinatanong kita. Maari mo ba akong bigyan ng mga bodyguard? Kailangan ko na kasing pumunta sa mga charities ko. Bakit? Bored ka na sa inyo? Hindi. Gusto ko lang gawing kapaki-pakinabang ang buhay ko. Malakas at tumawa si Matt at nahampas ang dalaga sa dibdib, nahulog ang damit na nakatakip sa dibdib ng binata. Alam mo ikaw, nakakapikon ka na. Halika na nga, dito ka na kumain. Ika ni Matt. Hinila ang dalaga na natulala sa nakita niya. Bigla niyang kinapa ang dibdib sa sobrang lakas ng kaba niya na makitang tahe sa dibdib ng binata. Matt, kailan ka naoperahan? Bakit? Wala, natanong ko lang. Kumain na lang tayo para maihatid na kita. Baka hinahanap ka na sa inyo. Magaan ang pagtanggap ng pamilya Mendoza sa prinsesa. Madali din tong makagaanan ng loob ni Kiara at ang ina nito. Tol, bakit? Tanong ni Al sa kapatid na makita niya, lumabas to at halos di siya makahinga sa lakas ng kaba niya. Sa di alam ng dahilan, di niya maintindihan na sarili
dahil galit siya noon sa prinsesa. Ngunit may kung ano siyang damdamin ang musbong sa tuwing nakikita niya si Zahara. Hindi pa ako pwede ma-in-love, kuya. Marami pa akong aayusin. Marami pa akong haharapin, di makakatulong ang nararamdaman ko. Hindi mo naman mapipigilan yan. Alam mo ba na kusang tumitibok yan sa di tamang panahon at maling lugar sa maling tao? Hindi pa sa ganun, dahil sa mga misyon ni Matt, nagawa niyang ibaliwala ang nararamdaman. Pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman para sa prinsesa. Napakiramdam niya matagal nang nakilala ng puso niyang dalaga. Ihahatid na kita. Bukas ipapadala ko ang mga private bodyguard mo. Huwag ka mag-alala, nakamonitor sila 24 hours. May lakad ka ba? Yes, marami akong misyong tatapusin para sa bayan. You are like James. Kung manindigan para sa bayan, lahat kayang gawin. He is? Marines, James. Is nice actually. Like you. Tupakin, masungit, pero mabait. Bakit siya namatay? Baka ayaw niya ako makita o makasama dahil iniwanan niya ako. Pero isa lang ang pag-asa ko. Ano yun? Mahanap at makilalang taong nagmamayari ng puso niya. Nabuhayan ako ng loob na makita ko si Doktora dahil siya nag-alaga kay James at iniwan ko sa kanya ang puso ng kasintahan ko dahil gusto kong manatiling buhay siya. Biglang kinapanimat ang dibdib at titig na titig sa katabi. Napailing siya at di makapaniwala. Bakit? Pareho pala tayo eh. Inahanap ko rin yung heart donor ko. Gusto ko magpasalamat dahil nadugtungan niyang buhay ko. Tipid nang umiti ang dalaga bagkos na nagtatalo ang loob niya. Ngunit kailangan niya makasigurado. Ingatan mo yan dahil baka mahalaga sa iniwanang minamahal ng taong nagmamayari. Agad na binuksan ni Matt ang pinto ng sasakyan at inalalayan ang dalagang bumaba. Yaya, kayo na magpasok kay Zahara. Mauna na ako. Sige po, sir. Malapad ng ngiti ang sinukli ni Matt sa matanda. Inintay niyang makapasok sa bulwagan ng palasyo ang dalawa, tsaka siya umalis. Pagdating ng bahay, nakita niyang nagtambay sa sala ang buong pamilya. Nakita niya si Maggie na nakatingin sa kanya. Brother Tol, ba't para namang pasan mong mundo? Dahil nakahiga si Maggie, bumangon to, pinaupo ang binata na talaga siyang sadya nito. Maggie, saan mo nakuha ang heart donor ko? Bakit? Nakilala kasi ng puso ko ang tunay na nagmamayari sa kanya. Kahit sa sinasabi kong wag muna, para bang kakaiba yung siyang nararamdaman ko kapag kasama ko siya? Tumayo sandali si Maggie. Kinuha ang file sa naglalaman ng buong katotohanan na hindi nagkamali ang puso niya sa pagkilala sa taong tunay na minamahal. Captain James Arthur Maktum. Yes, 1 taon siya nakaratay sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Halos nawalan ng pag-asa si Princess Zahara, pero mahigpit ang kapit ito at umaasa na magising ang nobyo. Ngunit isang araw pinrangka ko siya na mababa ng chance na magising pang binata. Dahil doon pinag-isipan niya ang 2 options na binigay ko sa kanya. Anong options? Ang bitawan ng nobyo niya o lalong dagdagan ng paghihirap nito? Paano mo nakuha ang puso ng nobyo niya? Nalaman niya bang nangangailangan ka ng donor? No. Nakita kami sa chapel. Hindi ko alam yun na pala yung huling araw ni Prince James. Siguro narinig at nakita ng Panginoon nagsusumamo natin na buhayin si Matt dahil di pa natin kayang mawala siya. Nung pinatawag niya ako, inihabilin niya sa akin na ibigay ko yung puso ng kasintahan niya sa taong kamatch nito. Kaya agad ako gumawa ng sample nung nalaman kong matches sila. Agad ko na sinagawa ang operasyon. Bakit siya bumitaw? Baka hindi niya na kaya pang makita na naghihirap ang mahal niya, anak. Sa narinig ni Matt, nakiusap siya kay Maggie na ikinagulat ng pamilya. Di nila akalaing sa nalaman niyang katotohanan, makikiusap itong ikakasait ng loob ng prinsesa. Di maintindihan ng pamilya ni Matt kung ba't kailangan pang pahirapan ng sarili. Unang kita pa lang nila sa prinsesa, mabait to. Anak, ipaliwanag mo nga kung ba't kailangan mo itagong katotohanan. Sa pagkakaalam ko, matagal mo na siyang hinahanap. Yes, tama ka, Dad. Kasi noon ang akala ko kapag makita ko siya, walang effect pero na magkaharap kami, parang di ko kilalang sarili ko. Dahil hindi mo pa makontrol, Matt, darating ang araw ikaw magpapagalaw niyan. Gusto ko kapag dumating ang araw na yon, ako magsasabi sa kanya na, yes, nasa akin ang puso ni James doon pero ngayon puso ko na. Ang lupit mo, Tol. Talagang pahihirapan mo siya? No. Tutulungan ko siya makalimot sa nakaraan. Kung hahayaan ko siyang mahalin ako bilang si Prince James, hinayaan ko rin siyang mabuhay sa nakaraan. Anak ka nga ni Matt, ang nakaraan ay nakaraan na. Lahat biglang natahimik. Kapwa sila napaisip sa pinakausap ni Matt. Ngunit bilang pagrespeto sa desisyon niya, hinayaan nila na kay Matt magmula ang katotohanan.
Kinabukasan, maagang natapos ang charity visiting ni Zahara. Dumiretso sila sa mall kung saan sila magkikita ni Maggie. Yaya, nasa kabilang table lamang ako. Order mo sila ng makakain, eat all you can. Babalik ako kaagad. Pero nak, okay lang po ako. May pag-uusapan lang kami ni Doktora. Pumayag ang matanda na makita niya. Kumaway ang kaibigan ng amo sa kanya kaya't napalagay ang loob niya. Late ba ako? Di naman, kakarating ko lang din. Habang naghihintay sila ng order nila, may nilabas na file si Maggie. Ayaw niya magsinungaling pero kailangan niya para sa best friend at kapatid niya. Ano man ang plano ni Matt, supportado niya. Nakakalungkot naman. Ang akala ko si Matt ang nakatanggap nun dahil sa kaibang nararamdaman ko sa kanya. Means? I feel na ang puso ni James ang pinilit sa puso ni Matt. Nakita ko kasi may tahi sa dibdib. Di nakatingin ng diretso si Maggie sa prinsesa. Nakakonsensya sa ginagawa niyang pagsasinungaling. Mahaba-haba pang nagkwentuhan ng dalawa nang may mapansin si Maggie na lalaki. Tila may hinahanap sa loob ng restaurant. Doktora, bakit? Huwag kang lilingon. Tatawagan ko lang asawa ko. Delikado. Kailangan mo makaalis dito at may mga taong tiyak kung ikaw ang hinahanap. Biglang kinabahan si Zahara. Naalala niya pa ang sinabi ni Matt na nanganganib ang buhay niya dahil agad na sinagot ni Al ang tawag ng asawa. Nagmadali yung punta ng restaurant kung saan naroon si Maggie at si Zahara. Pagpasok niya nakita niyang dating kaaway na ilang beses niyang naipakulong pero nakalabas pa rin dahil sa impluwensya ng ama. Masakit at tinitigan ni Matt ang anak ni Senyora Santillan. Bilib din ako sa lakas ng atay mo, Roman. Hanggang ngayon nakakalabas ka pa rin. Di ba ang kaso mo, rape? Smuggling? Pagkakaalam ko, walang piyansa ang kaso mo. Biglang uminit ang ulo ni Roman. Di na ito nagdalawang isip at binunot niya na ang baril. Sige, Mr. Santillan, iputok mo. Galit na ika ni Matt na nakikipagtagisan ng galit pa sa kaharap. Halos hindi nakagalaw ang tauhan ni Roman dahil sa bilis ng kamay ni Matt. Ang anak na Senator Santillan. Sa pagbunot ng baril, hindi pa tayo tapos. Mendoza, sa sunod na magkasalubong tayo, sisiguraduhin ko, ako naman ang tututok sa ulo mo. Galit na wika ng binata at binaba ang baril dahil alam niyang di nagbibiro ang kaharap. Sirenyasan ng mga tauhang lumabas nang bigla niyang nakita si Zahara. Nakipagsuntukan siya kay Matt. Dahil sa lakas ng suntok ni Matt, bumagsak ang kalaban. Binunot ang baril pero mabilis si Matt. Ang kamay ko! Malakas ang sigaw ni Roman nang natamaan ng pagbaril ni Matt. Agad na nagpanik ang mga tao at naguguluhang sa nangyaring putukan. Tayo ka, Mr. Santillan. Tumakbo ka. Sa loob ng 5 minuto, kailangan wala ka sa paningin ko. Pag uwi mo, magsumbong ka kay Senator na binutasan ko ang kamay mo. Nasa opisina lamang ako. Galit na pinatakbo ni Matt si Roman na makita niyang nakaalis na ang grupo na naghahanap sa prinsesa. Agad din siyang umalis. Di man lang niya tinapunan ng tingin sa Zahara. Nasaktan ng dalaga dahil lumapit to kay Matt para magpasalamat, ngunit tinalikuran siya ng binata. What happened to him? Ines na nakatingin sa Zahara sa binata na sumakay na sasakyan niya at napailing lang ang mag-asawa. I'm sorry sa inasal ng kapatid ko. Mainit lang talaga sigurong ulo niya. Hinging paumanhin ni Al. Sa dalaga, alam niyang napahiya siya sa ginawa ni Matt. Simula nang malaman niyang totoo, naging mailap siya kay Zahara. Nag-focus siya sa trabaho. Pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman, bagay na napansin ni General De Luna. Matt, may nararamdaman ka ba? Kanina ka pa walang kibo. Wala, sir. Naisip ko lang, paano natin mabilang sa grupo ni Senator Santillan? Siya ang sunod kong target. Pagsisinungaling ni Matt dahil ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa nilalaman ng puso niya. Ilang buwan na nakalipas, sunod-sunod na tinumba ni Matt ang tao na nagpahirap sa bansa. Dahil sa linis at nasa planong pagkakagawa ni Matt, wala kahit sino man nakakaalam kung sino may gawa sa pagbuwag ng grupo na unti-unti nang mahuli ang may pakananan lahat. Hindi ba ang sabi ko? Manmanan ninyo sa General De Luna at Mendoza? Malakas ang kutob ko, silang nasa likod ng pagpatay sa mga kasamahan natin. Pero sir, talagang wala kaming makukuhang impormasyon. At hihintayin niyo pa na akong isunod ng killer na yon? Huwag ka mag-alala, Vice. Marami ka namang bantay sa labas at baba ng bahay mo. Dahil sa nangyayari, halos hindi na nakatulog pa si Vice. Mukha na siyang baliw dahil sa mga banta sa kanya. Samantala si Matt nakapasok sa loob ng mansyon niya na walang nakakakita.
Dahan-dahan siyang umikot sa loob ng mansyon at hinanap ang kwarto ni Vice President De Lara dahil oras na ng paniningil. Oras na ilaglag ng huling taong binigyan niya ang ultimatum na nasa listahan niya. Dahan-dahang binuksan ang pintuan. Nakita niya dilat ang matanda ng matanda na makita siya. Agad kinuha ang baril na sa gilid niya at pinaputokan si Matt. Ngunit mabilis at maliksi ang binata. Agad to nakakuble nang may narinig siyang may mga paa na paakyat. Hindi niya na pinatagal pa ang buhay ng target niya. Dahil sa umingit ang kaliwang tenga ni Matt na wala sa puso niyang tinatawag na awa. Halos sumalik sa paanan niya si Vice ngunit di lang puso niyang nanigas, kundi pati bungo niya. Say goodbye na, Mr. Vice President. Inihintay ka na ng mga barkada mo. Ika ng binata tinanggal ang maskara niya para ilantad sa harap ng Vice President ang mukha niya. Matt Mendoza? Ako nga. 3 balang binaon ni Matt sa noon ng matanda. Halos naliligo na ito sa sariling dugo. Goodbye, Vice. Naway makita mo mga tauhan mo doon para makapag-reunion na kayo. Ika ni Matt sinigurado na wala ng buhay matanda bago niya iwan. Dahil nakamaskara siya, hindi nakilala ng kalaban. Kaya malaya siya nakalabas ng mansyon na makalayo siya. Nakita niyang nagwala ang mga tauhan ng matanda, kaya halos sirain nila ang mansyon. Sa kakanap sa tang pumatay kay Vice. Magagago kayo? Kung alam niyo lang. Ika ni Matt at pinindot ang remote para mapasabog ang mansyon. Isang tao pang tatirat doon na paghandaan niya. Isang malakas sa pagsabog mula sa harap ng mansyon. Halos di na nakilalang mukha ng mga tauhan ni Vice. Hiwa-hiwalay na mga to. Nang matanda na nakita nilang nasa gitna ng mansyon na natira. Pati mga alagong aso na matanda nagwala rin sa nakita nilang malaking apoy. Isa pang huling pagsabog at tuloy na natupok ang milyones na halaga ng mansyon. Kasamang abo ng mga tao na ginamit at nagsilbi sa pangalawang pangulo. Unti-unti mauubos na. Ang ilay nakatakas at disinanto ng mga kapulisan. Sana pag magkita kay Sempero naisip ninyo dahil sa pagpapayaman ninyo dito sa lupa, maraming batang nasira, inagawa nyo ng magandang bukas dahil sa mga drug na pinatikim ninyo sa kanila. Habang nakatanaw si Matt sa lugar na halos naubos na ng apoy, unti-unting humupa ang galit niya. Unti-unti lumambot ang puso niya dahil nakarating siya sa media at kapulisan. Pinasya niyang lisanin ang lugar dahil madadaanan ng mansyon ng prinsesa. Sandali siyang tumigil sa harap at tinanaw ang ilaw na nagmula sa silid ni Sahara. Naisip niyang tawagin to pero natuwag siya. Natatakot na baka sumbatan siya ng dalaga sa pag-iwas niya dito. Sir, baka gusto ninyong tawagan si Princess Sahara. Wag na manong. Dumaan lang ako para i-check kung okay sila. Ika ng binata nang biglang mapansin ni Zahara ang sports car ni Matt na nasa labas ng mansyon nila. Binuksan niya na malaki ang bintana nung nakita niya si Matt. Agad siya tumakbo palabas ng mansyon. Tsaka naman umalis ang binata. Matt, sandali! Sigaw ng dalaga at hinabol niya ang sasakyan. Dahil di napansin ni Matt na nasa likod ng dalaga, pinalipad niya ang sasakyan. Halos napaluhod ng dalaga at nakaramdam ng sakit dahil di man lang siya hinintay ng binata. At dahil masama ang panahon, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng pagpatak ng luha ng prinsesa. Luha ng paghihinagpis na tinilikuran siya ng taong alam niya na nagmamayari ng puso at pinakamamahal niya. James, bakit mo ako pinahirapan ng ganito? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Sigaw ng dalaga na halos nangnig sa lamig. Pilit tumayo pero hindi niya kaya dahil pakiramdam niya ay ang bigat ng dinadala niya. Anak, hindi kaya oras na pakawalan mo na sa James? Yaya, bukay siya sa puso ni Matt. Ang puso ni James, paano ko siya pakakawalan? Nakakilala po siya ng puso ko. Anak, kung totoo, mali ang pakiramdam mo. Si Matt pa rin na masusunod dahil siya na nagmamayari nun. Pakawalan mo ang nakaraan, anak. Harapin mo ang bukas sa si Matt ng kasama mo. Mawawala sa si Matt kung mamahalin mo siya bilang si James dahil magkaiba sila. Biglang natauhan si Zahara sa sinabi ng yaya niya. Habang napaisip siya, tinulungan siya ng yaya niya. Simula ng gabing halos sa durog siya, pinakawalan na si James para sa ikatatahimik niya. Kinabukasan, maaga pa lang, namumukadkad na ang mansyon sa daming bulaklak na dumating bigla si Sahara habang pababa siya ng hagdan. Wow! 12 dozens of red roses! Saan naman galing to? Kay Mr. Matt Mendoza, ma'am. Biglang nagalak ang puso ni Zahara.
Natutuwa siya, nag-effort ang binata para pakupain ang nararamdaman niya. It's a sign na pakawalan mo na si James dahil he hates flowers. Isa lang ibig sabihin na iisa man ang puso nila pero magkaiba sila, anak. Napangiti ang dalaga sa sinabi ng ngaya niya. Dumami ang araw ni Zahara. Magaan, di niya inaasang bibisita si Maggie at ang magulang ni Matt sa kanya. My princess, may bisita raw tayo. Tanong ng ama. Sumabay sa anak na moba para harapin nila ang bisita. Ngunit nang pagpasok pa lang ng dalawa sa sala ko sa naroon ng bisita, biglang natulala ang dalawang matanda. Nagkatitigan, kapwa di magkapaniwala, nagkita silang muli. Bunso? Tayong nasambit ni King Thomas. Nagulat pa sa Zahara nung yakapin ng ama ni Matt. Di nakaimik si Maggie at si Al. Ganon din si Zahara. Naguluhan sa nangyari dahil magkakilala ang dalawang matanda. Biglang kinabahan dahil magkahawig ang dalawa. Ama, kilala mo sila? Halos di makapagsalita ang ama dahil nabigla siya. Kaya humiling siyang iwan sila sandali dahil gusto nilang makapagsarili. Iniwan nga nilang dalawang matanda pero naguguluhan sa Zahara sa nangyari. Mom, kilala mo rin si King? Yes, Al, kilalang kilala. Tita, bakit bunso ang tawag ni ama kay General Mendoza? Are they siblings? Hay nako mga bata kayo, hintayin natin silang magsabi niyan. Sa ngayon, igalang natin ang pasya nila dahil matagal ng panahon na nagkawari ang magkapatid mula nang mamalagi si King sa London. Ilang taon po? Di ako nagkakamali, 50 years. Doon kasi lumaki si King. What? It's great history. Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Bigla nakaramdam ng lungkot na mag-asawa habang nakatingin kay Zahara. Bro, what if magkapatid nga ang ama ninyo? Paano na si Brother Tol? Napalingon si Zahara sa mag-asawa. Mangiyak-iyak itong lumayo saglit dahil sa biglaang kirot na kumurot sa puso niya. Di niya alam kung anong gagawin niya pag magkatotoo ang sinabi ng mag-asawa. Sa makit ng ulo ng mag-asawa, kakaisip kung paanong magkakilala ang ama at si King Timothy. Dahil magkawig ang dalawa, kapwa nila inisip na magkapatid ang dalawa. Agad din nila naisip si Matt. Nakakalungkot naman. San pa naman napamahal si Princess kay Brother Tol saka siya magkakaaberya? Sana naman hindi anak ni King ang prinsesa. Paano kung anak nga niya? So magiging cousin niya siya? Napatakip ng tenga si Al. Sa narinig ngayon palang ramdam niya ng lungkot na nararamdaman ng kakambal niya. Sabay silang napatayo na makita nilang lumabas ang dalawang matanda na magkaakbay. Dad? Kuya, si Al, isa sa mga triplets ko. Si Jean ang asawa ko at si Maggie ang asawa ni Al. Doktora, nakilala ko na siya sa Amerika. Di akalain na magkapatid na kung gaano sila kasaya nang muli silang magkita. Samantala biglang binuhusan ng malamig na tubig si Zahara. Napatakbo siya nang narinig niyang kapatid ng ama, ang ama ng taong unti-unti niyang minahal. Princess? Tawag ni King sa anak. Hahabulin niya ito ngunit pinigilan siya ng kapatid. Hayaan mo na muna siya, kailangan niya siya. Nang umalis na ang pamilya ni Matt, napaisip ng malalim ang King dahil sa pagkita nila ng kapatid niya na matuklasan ni Zahara ang tunay niyang pagkatao. Dahil mahal na mahal ni Queen at King ang bunsong anak na babae, naratiling sekreto ang pagkatao ng dalaga. Samantala nagkaroon ng lakas ng loob si Matt. Kinausap ang prinsesa pagkatapos malaman niyang magpinsan na sila, ngunit di nawala si Matt. May isang bahagi ng puso niya nagsasabing hindi sila magkadugo ng dalaga. Matt, alam kong alam mo na ang totoo. Ang alin, yung magpinsan tayo? Tangulang ang sagot ng dalaga dahil walang kahit anong salitang lumabas sa bibig niya dahil ayaw niyang umiyak. Yes, at hindi natin mababago yon. Naniniwala ka? Bakit hindi? Di naman nagsisinungaling si ama sa akin mula noon. Sandaling natahimik si Matt. Ramdam niya ang sakit at hindi may paliwanag. Kung saan pa minahal niya ang prinsesa, doon pa lumabas ang totoo. Matt? Bakit? Umimik ka naman eh. Natatakot ako pag tahimik ka. Di ko masakayan ang takbo ng isip mo. Hindi ko lang matanggap ang paglalaro ng tadhana sa atin. Sana ako na lang sa James. Biglang tumahimik si Zahara. Alam niya, galit si Matt sa nalaman niya. Pero wala silang magawa kundi putulin anuman ang namagitan sa kanila. Natapos ng gabi nilang malungkot dahil sa pangyayari. Pagdaan ng mga araw, pilit iwinaksi ni Matt sa Zahara hanggang natapos niyang misyon. Di na rin bumalik ng Amerika ang kakambal niya dahil nag-alala ito sa maaaring gawin ni Matt. Kailangan sila ng binata.
Samantala, sa araw-araw na nakikita ni Zahara si Matt, sa labas ng mansyon sa araw-araw na nakatanggap siya ng 12 dozen of red roses na nagmula kay Matt, lalo niya nakalimutan si James. Ngunit nalungkot siya dahil hindi niya po pwedeng mahalin pa si Matt. Araw-araw siyang nakakaramdam ng kalungkutan. Dahil sumuko na rin si Matt, di niya na ito nakikita sa labas ng mansyon. At wala na ring mga bulaklak na dumarating sa kanya. Zahara, kumain ka na. Di maganda sa kalusugan mong ginagawa mo. Wala pa akong ganang kumain, ina. Magkakasakit sa ginagawa mo. Ano bang problema mo, anak? Yung puso ko po, ina. Nakalimutan ko nga si James pero minahal ko naman si Matt. Ang kaso, pinsan ko siya eh. Niyakap ni Queen ang anak at nasasaktan siya tuwing nakikitang malungkot na nag-iisa niyang prinsesa. Gusto mo ba magbakasyon tayo? Sa malayo na hindi mo maalala si Matt? Walang pagpipilian pang dalaga kundi sundin ang suggestion ng ina. Alam niya di madali makalimot ngunit pag-aaralan niya. Nakalimutan minsan minahal niya ang pinsan. Samantala si Matt bigla ring naglaho matapos niya maubos ang kalaban niya. Wala siyang itinira kahit isa. Bagay na hinangaan ng mga commanding officer at mga kasamahan niya sa trabaho. At higit sa lahat, sa General De Luna na sidekick ng Pangulo. Hinirang siya bilang isang magaling na pulis. Balaman kaya niyang lunukin basta si kabubuti ng karamihan. At higit sa lahat sa mga kabataang may magandang bukas. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakamit na medalya nandoon ang lungkot, nakakubli dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Halos nahalughog na nilang lugar na maaaring pagtaguan ng binata, pero wala ito. Si Kingman nag-alala sa pamangkin. Inalaman dahilan ba't biglang naglaho ang binata at kinausap niyang kapatid. Ewan ko kuya, basta ang pagkakaalam ko, minahal niya si Zahara pero ganitong nangyari. Nalaman nila na magpinsan sila. Yun ba't na talagang dahilan ng pagkawala niya? Oo, di man lumaki sa pader ko si Matt, alam ko, kainaan niya ang pagdating sa pag-ibig. Ang lupit niya makipag-away pero malupit din siyang magmahal. Simula na iligtas niya si Zahara, ibang ngiti nang nakikita ko sa bata na yon. Pero kailangan itago yun dahil ayaw niyang gamitin ng mga kalaban niya, si Zahara, para makaganti sa kanya. Dahil sa suliraning hinarap ng pamilya, napilitan si King na ilahadan tuloy na pagkatao ni Zahara. Nabigla man ang kapatid pero natuwa ito. Anong problema kuya? Bakit di kayo nag-anak ni Queen? Akala ko 4 ng anak ninyo. Sa'yo yon. After niya ipinanganak si Zahara sa una niyang asawa, nagkaroon siya ng sakit sa ovary. Wala kaming pagpipilian kundi ipatanggal ang ovary niya. At si Princess ang tinuring kong anak dahil ako ang nandyan nang lumabas siya sa mundo. Dahil hindi tunay na anak ni King ang dalaga, nagpursige silang mahanap si Matt para malaman ang totoo. Masakit na ang ulo ng kakambal ni Matt dahil magaling tong magtago nang biglang may nadaanan silang grupo ng mga bata na nag-iipon sa puno ng kahoy. Alam ko na kung saan natin hahanapin si Brother Tol. Saan? Sabay-sabay na tanong ni Al at Kiara. Nag-aalala na baka makalabas na ng bansa si Princess. Kumuha sila ng helicopter at pinuntahan ng lugar na madalas pinasyalan ni Matt sa tuwing may problema siya. Kailangan natin magmadala dahil baka hindi na maabutin pa ni Matt ang prinsesa. Ika ni Kiara dalang sabi ni King, papunta na ng airport ang prinsesa at si Queen. Sila ang kinakabahan para kay Matt. Habang papalapit ang kambal sa lugar kung saan naroon si Max, unti-unti na ring taga roon ang tunog ng helicopter. Bagay na nagbigay ng takot sa mga tao na baka kailaban ng mga dumating. Pero nakilala ni Matt ang helicopter nila, kaya kinalmaan niya ang tao para walang mapahamak. Walang gagalaw sa kanila. Mga kapatid ko sila. Sigaw pa ng binata at pinakinggan naman ang mga tao. Alam nila na si Matt ang sadya ng mga dumating. Agad na nayakap ng kambal si Matt at sinabi ang lahat ng katotohanan tungkol sa pagkatao ng prinsesa. Nalaman niya na anak sa unang asawa niya, si Queen. Si Zahara kaya biglang tumaron ang puso ni Matt. At napalitan ng liwanag ang dating mukha ng maitim parang ulap na nagbabantang umulan. Brother Tol, wala na tayong oras, sabi ni Uncle. Papunta na sa airport ang mag-iina. Aalis siya? Yes. Tulad mo nasaktan din yun sa nangyari at babalik ata ng London. What? No. Hindi siya po pwedeng umalis. Di na nag-aksaya pa ng panahon si Matt. Agad niyang kinuha ang helicopter at tagtulak sila pabalik ng Maynila. At mismo sa airport niya nilanding ang helicopter na kinagulat ng mga airport personnel. Ano ang ginagawa ng helicopter na yan? Sino ang nagdadala niyan? Sir, ang mga Mendoza, triplets yan na. Mukhang may hinahabol sila.
Agad na kinausap ni Alang ilang trabahador sa loob ng airport at tinakbo ni Maggie ang may hawak ng go signal. Kinausap ni Kiara ang airport personnel. Ipinaliwanag niya ang nangyari. Talaga lang, General. Mabuti naman abuti niya sila kanila. Take off na sila, oh. Ika ng kaibigan ni Kiara. At lahat sila nakatutok sa screen monitor dahil sa ginawa ni Matt. Hinarang ng binatang higanteng eroplano na sakyan ni Zahara. Nagpanik ang mga tao sa nangyari. Ngunit agad na nagsalita ang kapitan ng eroplano at natahimik ang lahat. Sir Matt, ikaw pala anong problema? Bakit mo hinarangan ang paglipad namin? Captain Lucero, pwede bang makapasok sandali sa loob ng eroplano mo? Kukunin ko lang ang puso ko. Natulala ang dalawang kapitan. Hinayaan nilang makapasok si Matt sa loob para hanapin ang puso niyang nawawala. Samantala sa Zahara nagtaka bakit huminto sila at maingay sa kabilang bahagi ng eroplano. Ina, ano nangyari? Ewan ko anak, sige na, matulog ka na. Baka nagkaabere lang sa kabila. Di na pinansin pa na mag-ina ang kaguluhang nangyayari sa loob ng eroplano dahil lutang ang isip ni Zahara. Wala siyang pakialam sa paligid. Pinilit niyang makatulog para makalimutan sandali si Matt, ngunit di mawala sa isip niya ang binata. Sir, sa business class ako po si Queen at Princess. Ika na isang cabin crew na nag-follow up sa paghahanap sa hinahanap ni Matt. Nagmadali siyang pumunta sa lugar kung saan naroon si Zahara. Saktong pagtayo ng dalaga dahil gusto niya magbanyo, kitang-kita niya si Matt. Biglang napaupo dahil akala niya na mamalikmata lamang siya. Ina, bakit nandito siya? Inarang niyang eroplano sinasakyan natin. Kakatawag lang ng ama mo. Bakit daw? Dahil hindi ako mabubuhay kung mawawala ang puso ko. Matt? Yes, ako nga. Anong ginagawa mo dito? Pipigilan ka dahil hindi ko kayang lumayo ka. Nababaliw ka na ba? Hindi, mahal kita. Napatingin sa paligid si Zahara. May kilig ang mga taong nakatingin sa kanila. Naghihintay ng sagot ng dalaga. Matt, nakakaabala ka na. Pwede ba bumaba ka na? Pagkasama ko ang puso ko, saka ako bababa dito. Napatingin ng dalaga sa ina at tumango lang ito dahil siya na may humanga kay Matt at dito na huli ang dating. Wala nang nagawa pa si Zahara kundi ang bumaba sa eroplano na nakahawak ang kamay kay Matt. Biglang kinilig ang prinsesa sa pagdating sa hagdan. Binuhat siya ng binata hanggang sa baba. Sandaling dumingon si Matt at muling umakyat sa eroplano. Captain Lucero, salamat sa pagpasok sa akin dito. Makakalis na po kayo. Nasa akin ang puso ko. Ika ng binata at binaba ang mga bag na dala ng mag-ina. Unang natuwa si Queen dahil nagkalakas ng loob ang asawa na sabihin ang tukol sa pagkatao ng anak niya. Matt, ipaliwanag mo nga to? Anak, si Matt, hindi mo pinsan magkapatid ang mga magulang ninyo, pero may bagay kaming di pinagtapat sa'yo dahil ayaw ng ama mo. Napaiyak sa tuwa at galak si Zahara. Niyakap na mahigpit si Matt, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao sa paligid. Sabay huminga ng malalim ang tatlo na kanina pang nakatingin sa dalawa mula sa TV monitor ng airport. Dahil nagkakaintindihan, inihanda ni King ang sarili sa pagpapaliwanag sa anak. Kuya, mas magandang sa'yo manggaling ang katotohanan. Parang mabait naman ang prinsesa mo, tiyak iintindihin ka niya. Ngumiti lang ang kapatid at nagaya ng umuwi na nakita nilang umataas na ang sasakyang helicopter ng dalawa. Bumalik sila sa bundok kung saan nandoon ang mga katutubong suportado ni Matt noon pa. Habang pababa sila, hinawakan ni Matt ang kamay ni Zahara at nakaramdam siya ng kalayaan. What? Naisip ko lang, sabi ng dalawa kong kakambal, na ang pag-ibig makapangyarihan. Pinipigilan kong sarili kong mahalin ka. Habang lumalayo ko sa'yo, lalo kitang minamahal. I love you, Matt. Hindi bilang si James, kundi bilang si Matt, yung hero ko. Pwedeng umiling? Sure, ano yun? Give me a chance na ligawan ka. Pwede ba yun? Gusto kong maranasan mong nililigawan kita. Hindi ako marunong manligaw pero gagawin ko para sa'yo. Bukas iuwi kita sa inyo dahil nais ko makausap si King. Napangiti si Zahara dahil sa sinabi ng binata. Bumaba siya ng helicopter at namangha siya na makita niya ang mga bahay sa kabundukan. Dito na pupunta ang sahod ko. Binibigyan ko sila ng kanilang pangailangan like medicine, pagkain, damit at tubig. Natuwa si Zahara dahil tulad niya mataba rin ang puso ng binata kahit na matapang may parte ng puso niya para sa mahihirap. Magkahawa kamay ang dalawa at lumapit sa mga katutubo na nagsaya. May kasiyahan at kainan sa lugar kaya tag-enjoy silang dalawa kasama ng mga katutubo.
Natutuhang mahalin ni Sahara ang binata na bilang si Matt. Natutunan niya rin kalimutan si James. Alam niya kung saan man naroon sa Jess, maunawaan siya nito. Kinabukasan, tirik na ang araw. Nang nagising siya, nakita niya magisibak ng kahoy si Matt kaya natawa siya nang makita niya ito. Matt! Tawag ng dalaga sa binata na tumutulo ang pawis niya at basa ang likod. Ang aga mo namang nagising. Ano bang ginagawa mo? Pawis na pawis ka. Inabutan ni Sahara ang bimpo ng binata na upo sa tabi niya. Pinag-usapan ng tukol sa pagbalik nila sa Manila. Ngayon na ba tayo uuwi? Oo, hinihintay ko lang na magising ka. Kailangan din kitang ibalik sa inyo dahil alam ko marami ka pang aayusan sa ama mo. Salamat. Kasing bait mo pala ang mga kakambal mo eh. Wala naman akong itanong kay ama. Sapat na sa akin hindi tayo ipinaglayo. Isang kahilingan lang, pwede? Ano yun? Pagaling natin dito, pwede pag natin pag-usapan sa James? Nakaraan mo na siya. Harapin natin ang bukas na magkasama tayong dalawa lang. Niyakap ni Sahara ang binata at nangako. Nakalimutan na sa Jess at ang magbagong buhay na kasama niya. Pagdating nila sa Maynila, dumiretso sila sa manson ng mga Mendoza. Natiyak nila na naghihintay sa kanila. Ano, kasana na ba to? Nag-uusap lang kami, kuya. Hindi pa ako naniligaw. Natuwa na wika ni Matt at pinuntahan ng mga magulang sa kwarto. Dad, Mom, di ba ako nakaistorbo? Niyakap na mag-asawang bunsong anak na mula na magkasama sila ni Sahara. Bumalik ng maaliwalas ang mukha nito at mas gusto ko ang Matt ngayon. Masiyahin, may kulay ang mukha. Dahil ba yan kay Sahara, anak? Matipid ng mete si Matt at nakipagkwentuhan sa ama tungkol sa nangyari. Dahil interesadong malaman ni Matt, sinabi lahat ng ama ang katotohanan. You mean, Dad, isang ina lang kay ni King? Sana si Grandma? Ang sabi ng uncle mo namatay na right after bumalik sila ng London. Hindi ako sinama ng lola mo noon dahil ayaw niya ng asawa niya. Anak daw ako sa kasinungalingan. Kaya tinalikuran ko ng lolo mo noon. Saan ka lumaki, Dad? Sa ampunan. At may kumupkup din sa akin. Mag-asawang sundalo. Napakabait nila. Kaso lang, after na naayos nila ang adoption, papers ko, naambush sila. Lumaki ako sa gabay ng isang general na kaibigan ni Papa. At eto ako ngayon. May triplets. May mabait na asawa. Sa narinig ni Matt, lalo siyang humanga sa ama. At gusto niyang tularan ito. So, paano mo ihatid mo na si Sahara? Kailangan ko lang kausapin ang uncle mo. Tiyak ko nag-aalala yun sa dalaga niya. Nagbadaling boba ang binata. Kinuha niya ang sports car para ihatid si Sahara sa mansyon nila. Habang nasa daan sila, marami silang pinag-usapan tungkol sa kanaraan at sa kanilang haharapin. Lalo nang humanga si Sahara sa binata dahil tayog ng pangarap nito at hindi imposibleng makamit ito ng binata dahil sa paraan ng kanyang pagsisilbi sa bayan. Talagang nilubos mo ang pangarap mo, Mr. President? Natawang tinitigan ni Sahara ang binata. Di nila malay nakarating na pala sila sa bakuna ng manson at mula sa labas tanaw ni Matt sa King and Queen na tila hinihintay ang kanilang pagdating. Pagkatapos naman magmana ni Matt sa kapatid ng ama, sinabi niyang lahat na nangyari sa kanila ni Sahara. Natawa naman ang tayuhin niya dahil napakamagalang at honest ng pamangkin niya. Hindi na rin nagtanong pa si Sahara sa tunay niyang pagkatao. Sapat na yon na laman nga dahil hindi sila magkadugo ni Matt. Yon ang importante sa kanya. Princess? Ama, wag mo na pong ituloy. Ikaw lang ang ama ko. Wala nang iba, di pa magbabago yon. Wika ni Sahara at niyakap niya ang ama. Naging formal ang relasyon ng dalawa at tulad ng pangako ni Matt, naliligawan niya ang dalaga at ginawa niya yon. A dozen of flower bouquet again? Anak, mukhang sinserong iyong manliligaw. May balak na gawing flower shop ang kwarto mo. Si Yaya talaga. Alam niyo po, tama kay ni James and Matt. Ay, magkaiba. Salamat naman at magkaka-happy ending ang love story ninyong dalawa. Ika ng matanda na masaya para sa alaga niya. Napansin niyang ibang ngiti na bigay ni Matt sa dalaga. Samantala si Matt tinuloy ang plano na tumakbo sa pagkapangulo. Dahil tapos na ang problema at walang tidirang buhay si Matt sa mga protektor ng sindikato. Malaki man at maliit, may kinahantungan sila kay Matt. Dahil todo suporta pa ang bagong kawani ng gobyerno kay Matt. Naging matatag at tinuloy ni Matt ang pangarap. Nak, talaga bang tataha ka sa politika? Dad,
Nakahanda ng lahat. Tatakbo ako sa pagkapangulo at saka qualified naman ako. Grabe ka tol, ibang level ka. Baka pag ikaw ng presidente, tiyak ako gaganda ng bansa. At manulugi ang mga mayayamang negosyante. At bakit? Dahil wala ng drugs at mga illegal na nakakapasok sa Pilipinas. Para naman kasi sa lahat ng ginagawa ko eh. Tignan nyo nga dahil sa nawala ang Shabu Laboratory, di wala ng adik? Ilang buwan na nakakalipas, patuloy na niligawan ni Matt si Zahara hanggang sa formal na siyang sinagot ng dalaga. Dahil kapwa nila mahal ang isa't isa, maaga nilang napagkasundoan ng magpakasal habang di pa nag-uumpisa na magpangampanya ni Matt. Nauwi ng lahat sa isang simpleng kasalan na may halong panauhin ng mga katutubo. Pinagkasundo ng mag-asawa na pababain ng mga tao sa bundok na matagal nang inalagaan ng binata. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Matt sa makagawang anak ng anak. Pinagtulungan ni Maggie at Kiara sa pag-ayos sa mga panauhin ng kakambal. Walang ibinukod sa mga bisita nila. Mahirap, mayaman, pantay-pantay dahil yun ang pananaw ni Matt. Lubos na masayang kasara ng tumugtog ang mga katutubo gamit ang tambol at ang drum. Lalo pang sinabayan ng sayaw ng bagong kasal. Napaka-unit naman ng kasal ni Matt. It's amazing. Nakaka-enjoy. Ika ni Kiara habang nakatingin sa kambal. Naabot hanggang tengang ngiti na nakikipaghalubilo sa mga katutubo. Sama-samang hinirap ng pamilya Mendoza at sinuportahan ang pangarap ni Matt. Tapang at maprinsipyo ang pag-uugali ni Matt. Malayo ang mararating nito. Kayang-kayang pamumunuan ng bansa at lalo pang umunlad. Ipinagpaliban ng mag-asawang honeymoon right after the wedding dahil maaga nagsimula ang pangampanya ni Matt. Marami ang sumusuporta sa binata dahil sa mga nagawa nito sa bansa. Siya ang kauna-unahang ex-convict na tatakbo ng pagkapangulo dahil nais niyang patunayan na minsan siyang nadapa. Nagsisi siya at bumangon na marangal at pinagpatuloy ang buhay kasama ang tuloy niyang pamilya. Matt? Kuya, hindi na ba kayo babalik sa Amerika? No, mas kailan mo kami dito ni Kiara. Suportado ka namin sa pangarap mo. Masaya kami para sa iyo, Mr. President. Kinakabahan nga po ako, kuya eh. Ako ang pinakabatang tatakbo. Wala naman yan sa edad. Basta't kaya mo ipaglaban ang bansa natin, go lang. Manalo matalo, ikaw ang presidente ng mga Mendoza. Are you guys ready para bukas? So ito na lang maitutulong ko para sa iyo. Yung mga charity staff ko, full support sa iyo. Ika ni Zahara at niyakap ang asawa para mawala ang kabang nararamdaman. Kinagabihan nag-ipon-ipon sa mansyon ng mga Mendoza ang mga tao na nais maging campaign manager ni Matt. Di akalain ng binata na kusa silang magbobolontaryo para lang manalo siya. Nak, saan ang galing mga supporters mo? Lahat ng yan, Mom. Mga magulang ng mga anak ang sugapa sa yoga. Sa pagtulong mo sa kapwa mo na nangangailangan ng tulong. Tumulong ka sa iyong kapwa ng walang kapalit na binibigay. Tulungan ng mga bata kung kaya mong gawin at maging isang magandang modelo para sa kanila. They believe pag akong uupo na Pangulo sa sunod na henerasyon, Philippines will be drug-free country. Dahil bababa ako ng ultimatum shoot-to-kill order sa mga drug lords ng bansa. Saludo ako sa iyo, Mr. President. Ako po ang saludo sa inyo ni Daddy, Mom. Dahil kung hindi niya ako binigyan ng second chance, wala ako sa kanilalagyan ko. Walang Matt na patino tulad ngayon. Hindi niyo ako hiniyaang malunod sa sarili kong pagkakamali. Ika ng binata at niyakap ang ina bago sila nagpahinga. Kinabukasan maaga nagising ang triplets. Maaga ng kampanya at di sila nabigo dahil maraming supporters si Matt. Di nakaramdam ng pagod ang kambal, pati na ang kanilang mga asawa sa halos ilang buwan na palaging busy. Kaya na matapos ang pangampanya, isang linggo silang nag-out of town. Habang hinihintay ang araw ng eleksyon, nakampante si Matt, hindi siya katulad ng ibang politiko. Halos di na makatulog sa stress. Mom, Dad, bukas ang alis namin sa Zahara. Kayo nang bahala dito at balitaan niyo na lamang ako. Ikaw ba talaga di kinakabahan sa ginagawa mo? Kuya naman, there's nothing to worry. Ang mahalaga malinis ang hangarin natin. Relax lang kung talagang para sa akin ang upuan ng Malacanang. Walang makakakuha nun. I like you, bro. Cool president. Kaya kayong lahat, tiwala lang. Pagkatapos ng mahabang bakasyon ng pamilya, umuwi sila ng mansyon na masaya dahil yun ang gusto ni Matt. Kinabukasan hawak kamay ang buong pamilya. Sama-sama mang pumunta ng simbahan at pinagdasal ang pagkapanalan ni Matt. Galing simbahan, dumaan sila sa presinto kung saan boboto ang pamilya Mendoza.
Pagkatapos ay hindi nila mag-asawa sa airport para sa around the world nilang honeymoon. Kapwa nakahinga na maluwag ang mag-asawa after how many months na naging busy sila, nagkaroon sila ng oras sa isa't isa. Maraming salamat sa buong suporta, Ma. Alam ko mahirap ang ginawa mo pero nandun pa rin ang pagsuporta para sa pangarap ko. Pa, asawa mo na ako. Your dream is my dream too kaya okay lang suportahan kita. I'm lucky to have you. An ex-convict man talagang nagbago na for good. Dahil sa pamilya ko, naging mabuting tao ako. Salamat sa kakambal ko, dahil di sila sumuko para hanapin ako. Maaga nakarating ang mag-asawa sa bansang kanilang pupuntahan. Sa isang romantic na lugar kung saan silang dalawa lang. No phone call, no news, dahil kapwa nila gusto na makabuo habang busy pa sila. Habang di pa nalunod sa kasiyahan ng mag-asawa sa Pilipinas, patuloy ang pagbilangan ng mga balota. Namayagpag ang pangalan ni Matt saan mang lugar sa Pilipinas. Mapa international o local nangunguna ang binata hanggang maabot niyang matas na boto sa kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na dunagsa ng mga botante at tag-iwan ng marka. Inihinto ang bilang ng balota sa pagkapangulo dahil si Matt nakakuha na ng mataas sa puntos na hindi na maaabot pa ng mga kalaban. Yes! Sigaw ni Al nang ibalita sa kanya na General De Luna na maagang nanalo si Matt. Di pa tapos ang bilangan pero maagang nagdiwang ang kampo ni Matt. Nakailang tawag pang ama ni Matt ngunit di pinansa ng dalawa dahil nasa rurok sila ng kaligayahan at ayaw magpaistorbo. Kinabukasan maaga pa lang, naging laman na ng pahayagan ang pagkapanalo ni Matt. Pa, you win! Napatalon sa Zahara sa tuba nang marinig ang balita ng pagkakapanalo ng asawa. Di makapaniwala si Matt. Unang araw pa lang ng bilangan ng boto, imposible na manalo siya kaagad. Kinuha niyang cellphone at agad tinawagan ng magulang. Natuwa siya sa binilita nitong nanalo nga siya dahil umapaw ang boto niya at ininto ng bilangan ng pagkapangulo at siya na ang panalo. Sobrang saya ni Matt dahil natupad na ang pinangarap niya. Hindi lang para sa sarili kundi para sa bayan. Di nagtagal ang dalawa sa honeymoon, agad ding umuwi para kapaghanda si Matt sa darating na panunumpa sa katungkulan niya. Paano yan? Sir Presidente ka na. Tiyak maraming pulis, sundalo at iba pang mga kawal ang titino niyan. Yan ang isa kong babaguhin. Ang magkaroon ng mga alagad ng batas na mga asawahan. Tapat sa tungkulin yung mga prinsipyo, yung di kayang bilhin ng salapi. Napahangang ilang general na makarinig sa sinabi ng binata dahil siya ang pinakabatang pangulo, umaasa sila. Maraming kabataan na matututo at kagaya kay Matt. Sa araw ng pagpasok ni Matt sa Malacanang, di niya kinalimutan ng mga tao sa lubos na nagpasaya sa kanya. Unti-unti tinupad ng pangako sa mga katutubo na magkaroon sila ng magandang buhay, pero manenteng tahanan at pagpapakita na hindi magugutom ang pamilya nila. Pinatupad din ang batas na kung mahuli ang mga droga, lalo na nakaupo sa gobyerno, shoot to kill, order ang sentensya. Habang si Matt nakaupo bilang ama ng bansa, ang batas ay batas. Pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. Lalong minahal ng sambayanan ang binata dahil sa mabuting hangarin nito. Lalong ganado si Matt sa trabaho dahil sa suporta na mula sa ama. Sa dalawang kapatid na kapwa, general at sa mapagmahal na asawa, inaatandon pa para sa kanya. Ma, pwede ba tayong lumabas? Oo, ang kaso pinauwi mo ng mga bodyguard mo. Pagkatapos ng duty ko or holiday, simpleng tao tayo. Di natin kailangan ng mga bodyguards. Yan ang gusto ko sa'yo. Di mo iniisip na isa ka ng tinitingalang tao. Umalis sa mag-asawa. Nagulat sa Sahara. Dahil sa sementeryo sila pumunta at nagdala ng bouquet si Matt. Nagtaka siya dahil puntod sila ni James suminto. It's time na magpasalamat ako sa kanya. Utang ko sa kanyang buhay ko. Napangiti ng todo sa Sahara. Di niya akalaing gagawin ni Matt ang sinabi niya. Dumaan ng araw, buwan at maraming tao. Naging tapat si Matt sa trabaho niya. Unti-unti hinatak pataas ang mahihirap at palagi niyang pinatutupad ang batas, bagay na nagkaroon ng disiplina ang mga mamamayan. Sa pamumuno ni Matt, lahat ay masaya. Palagi siya nakandang makinig sa iba't ibang grupo na naglahan ng kanilang problema. Binigyan ng solusyon ng maliit na problema para hindi na lumaki pa. Umaasa siyang pagtapos ang termino niya. Makita niya na nasa mabuti ng kalagayan ang bansa ko saan siya nagmula. Sa pagtulong mo sa kapwa mo na nangangailangan, tumulong ka sa kapwa na walang kapalit na binibigay. Tulungan ng mga bata kung kayang gawin at maging isang magandang modelo para sa kanila.
Pagsaludo sa lahat ng mga magulang sa buong siglang sumusuporta at gumagabay sa kanilang mga anak para sa pagtuloy ng pangarap ng pamilya. Ito ang sinasabing isang maliit na antas ng lipunan. Ang pamilya rin ang isa sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng tao sa buhay ng bawat isa. Sila ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin. Dito natin mararamdaman ang tunay na pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa. Dito rin magmumula ang pakiramdam ng pagiging ligtas at payapa. Ang ating pamilya din na nagbubukod sa bawat isa. Sama-samang lumalaban sa kahit anong pagsubok at hamon ang dumating sa bawat isa. Kaya na lamang masasabing ang pamilya ang pinakamahalaga para sa lahat. Alam nating lahat na magkapatid hindi magkatulad, lalo na sa pag-uugali o pananaw sa buhay. Kahit na sila iisa lang ang pinagmulan, kahit na iisa lang ang dugong na nanaligtay sa kanilang katawan, iba-iba pa rin ang kanilang pananaw sa buhay at mga bagay-bagay. Kahit na sa ganitong sitwasyon alam nating lahat na kahit magkaiba man sila, magkaiba ng pag-uugali at kung minsan di nagkakaintindihan, nagkakatampuhan, darating din ang panahon na sila ang magkakampihan kahit anuman ang napagdaanan. Kahit anuman ang pagsubok sa buhay, anuman ang pagkukulang ng bawat isa, nandyan pa rin sila para damayan ang isa't isa. Nagtutulungan, nagmamahalan, nagpapatawaran at higit sa lahat, handang umunawa bawat isa. Kaya nga sabi nila, blood is thicker than water. Dalo lang makakapantay sa magkakapatid. Ang kapatid ay kapatid, kahit ano pang gagawin. Kaya kahit ano man ang dumating, magkakaunawaan pa rin yan sila. Tulad na lang ng aking mga kapatid, may mga hindi man kami pagkakaunawaan. Subalit lagi kami nagpapatawaran at handang umintindi sa bawat isa. Kaya at sa may mga kapatid dyan, huwag ninyong kalimutan na handa at lagi magpatawad dahil pagdating ng araw, tayo magkakadugo pa rin, kahit balibalik na rin man ang mundo. At dito na po nagtatapos ang kwentong The Princess True Love. Thank you po sa lahat na nakinig at nagsuporta tuwing upload. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po. Happy New Year po.